Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nakasimangot si Robert nang makita niya si Daryl na pumasok sa gusali, malamang gusto niyang magtago doon. Sir Box, ano ang dapat nating gawin? Tila ito ay isang gusali ng opisina. Hahabulin ba natin siya? Para sa isang sandali, ang mga maglilinang ay nag-aalangan. Ang pamayanan ng paglilinang ay nagkaroon ng isang tahimik na kasunduan na hindi makagambala sa mapayapang pamumuhay ng mga ordinaryong tao. Kailangan nilang maghanap ng mga solusyon na walang pagsali mula sa ordinaryong tao. Maraming mga palapag ng tanggapan ng gusali ang nakasindi pa rin ang mga ilaw, may mga manggagawa ang nagtatrabaho pa rin sa kanilang overtime. Ang mga naglilinang ay hindi pa rin makapagdesisyon sa kung ano ang kanilang magiging sunod na hakbang. Nag-aalala sila na baka masakatan nila ang mga inosenteng mamamayan habang hinahabol nila si Daryl. Huwag kayong masindak, dadaanan natin ang lahat ng bawat palapag upang hanapin siya. Pagkatapos nating makuha siya, huwag magsimula ng away. Hindi maipinta ang mukha ni Robert nang mabilis siyang magpasya. O sige. Tumango ang lahat sa kanyang utos at sumugod sa gusali ng opisina. Ang pangkat ay nagkalat at nagsimulang maghanap sa gusali. Isa silang naghalughog sa bawat palapag ng gusali. Kasabay nito, pinagsisisihan ni Daryl ang kanyang pasya sa sandaling pumasok siya sa gusali ng opisina. O, pitang na! Wala sa kahit saang parte ng tanggapan ang pwedeng magtago. Nasindak siya. Pagkatapos, dumaan siya sa isang silid sa ikalawang palapag. Saglit na natigilan si Daryl. Nakita niya ang mga letra na nakasulat sa dingding sa silid, kaligrapya. Ito ay isang klase sa kaligrapiya. Isang kaakit na figura ang nakaupo sa upuan habang nagsasanay siya ng kanyang kaligrapya, tila siya ang guro. Ang guro ng kaligrapya ay nagsusuot ng isang mahabang puting damit na nagpatingkad sa kanyang nakakaakit na mga kurba. Sa parehong oras na yon, mayroon din siyang pitagan na aura. Chinang na! Bakit ba nakita ko na naman siya? Agad na nanlaki ang mga mata ni Daryl. Ang guro ng kaligrapya ay si Abbess Mother Serendipity. Ikaw, Daryl. Biglang napagtanto ng Abbess Mother Serendipity na naroroon si Daryl. Ang kanyang pulang labi ay bahagyang naghiwalay sa pagtataka, laking gulat niya nang makita siya. Matapos ang huli niyang pakikipagkita kay Daryl, nagpasya ang Abbess Mother Serendipity na hihilingin niya kay Daryl na ibalik siya sa World Universe. Hindi niya inaasahan na biglang lilitaw sa harap niya si Daryl ng gabing iyon. Ang dalawa na pinaghiwalay ng pinto, nagkatinginan. Sa susunod na segundo, mabilis na nag-react si Daryl at naglakad papasok sa silid. Binati niya ang Abbess Mother Serendipity. So, nagtuturo ka na ng kaligrapiya ngayon? Habang nagsasalita siya, tumingin sa paligid ng silid si Daryl. Walang mga mag-aaral sa klase sa oras na yon. Gayunpaman, ang iba't ibang mga gawaing kaligrapya ay nakabitin sa dingding, at ang ilan sa kanila ay pinirmahan ng Abbess Mother Serendipity. Hindi niya inaasahan na ang Abbess Mother Serendipity ay magkakaroon ng gandang sulat, kamay. Bakit ka nandito? Tanong ni Abbess Mother Serendipity na may isang nagulat na tono. Mahaba itong kwento. At nagkataon lang. Sinabi ni Daryl sa isang mahinang boses, habang tumingin siya pabalik upang makita kung mayroong nasa likuran niya. Pagkatapos, balisa niyang sinabi, bilis, mayroon ka bang lugar na pwedeng pagtaguan? Kailangan kong magtago ngayon. Ang grupo ni Robert ay marahil malapit na sa kinaroroonan niya, kaya't kailangan niyang maghanap ng lugar upang magtago ng mabilis. Tago. Nabigla ang Abbess Mother Serendipity nang marinig iyon. Ano ang ginawa mo? At bakit ka naman naduwag sa pagkakataong ito? Pagkatapos, may naisip si Abbess Mother Serendipity, at tinanong na may hindi pagsang-ayon na tono, nagpukaw ka ba muli ng isang babae? May humahabol ba sa iyo? Ang pinunong sekta ng Elysium Gate ay gustong sumama sa mga kababaihan. Hindi pa siya kailanman naging isang marangal na pinuno. Si Daryl ay dating gumamit ng isang token na nagpatawag sa kanya ng hobby. Namula ang Abbess Mother Serendipity, medyo nagalit siya nang naalala niya ang nakakahiya niyang nakaraan. Ano? Paikutin ulit ang isang babae. Ano ang ibig niyang sabihin na namani? Ganun ba ako suklam sa iyo?
Nais ni Daryl na tumawa sa reaksyon ng Abbess Mother Serendipity, ngunit wala siyang oras upang ipaliwanag ang kanyang sarili sa oras na iyon. Sasabihin ko sa iyo mamaya kung ligtas na ito. Peter Patter. Narinig niya ang mabilis na mga yapak mula sa labas habang nagsasalita sila, at pagkatapos naramdaman niya ang isang pagbulwak ng aura. Pitang na! Napakabilis nilang dumating. Mabilis na tiningnan ni Daryl ang silid, ngunit wala siyang nakita na pwedeng pagtaguan. Kinabahan siya. Sinulyapan niya ang Abbess Mother Serendipity, at nakita na nakasuot ito ng mahabang palda, kaya't mabilis na yumuko si Daryl at sumailalim sa palda niya. Ikaw. Ang ginawa ni Daryl ay nagpatalikod sa Serendipity. Nabigla siya at nagalit na mula ang mukha nito sa kahihiyan. Anong ginagawa mo? Lumabas ka ngayon din. Masyadong matapang si Daryl. Pumunta siya sa ilalim ng palda ko. Masyadong nakakahiya kung may makakita nito. Ang Abbess Mother Serendipity ay nabalisa, napatayo siya, at tinangkang sipain si Daryl. Sa kasamaang palad, nawala ang kanyang panloob na lakas, kaya't ang mga paa lamang ang kanyang nagamit. Abbess Mother Serendipity. Nawala ng pag-asa si Daryl. Mabilis niyang winagayway ang kamay upang pigilan siya. Abbess Mother Serendipity, huwag mong gawin ito. Wala akong ibang lugar na pwedeng pagtaguan. May ipapangako ako sa iyo mamaya kung tutulungan mo ako ngayon. Pitang na nito. Papalapit na ang grupo ni Robert, walang oras para sa kanya, upang maghanap ng isa pang pwedeng pagtaguan, kaya sa ilalim ng kanyang palda ay mukhang ang pinakamahusay na pagpipilian. Ikaw, ramdam na ramdam ni Abbess Mother Serendipity ang buong katawan niyang nanginginig ng buong lakas. Siya ay isang kagalang-galang na nakakatandang sektang Emi. Paano niya papayagan ang isang lalaki na gumapang sa ilalim ng kanyang palda? Si Daryl ay naghuhukay yata ng kanyang sariling libingan. Gayunpaman, nawala ng panloob na lakas ang Abbess Mother Serendipity. Wala siyang magawa upang mailabas siya mula sa ilalim ng kanyang palda. Papayag ka ba sa anumang kondisyon? Sa wakas, sumigaw ang Abbess Mother Serendipity sa pamamagitan ng kanyang mga ngiting ngipin at tinanong ang tanong na ang ulo ay nabitin. Kahit anong bagay. Umiling ulit si Daryl. Walang ngiti ang inang Serendipity at napabuntong hininga na lamang. Alam niyang hindi lalabas si Daryl, anuman ang mga pangyayari. Wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tanggapin ang katotohanan iyon. Pagkatapos, umupo siya at bumulong, maaari kitang hayaan na magtago dito ngayon, ngunit kailangan mong ipangako na ibabalik mo ako sa World Universe. O sige, sige. Umiling ulit si Daryl. Habang nagtatago siya sa ilalim ng palda niya, kumuha siya ng isang power reversible pill mula sa bulsa niya at isilid sa kanyang bibig. Ang tableta na iyon ay maaaring magtago ng aura ng isang maglilinang. Ginawa niya iyon upang hindi makita ni Robert at ng kanyang mga tauhan ang kanyang presensya kahit napapasok sila sa silid. Kinabahan din ng Serendipity, mainit ang kanyang pakiramdam. Hanggang kailan magtatago si Daryl doon? Sino ang humahabol sa kanya? Humirit. Tulad ng pagninilay, nilay ng Abbess Mother Serendipity sa mga katanungang iyon, ang pintuan ay itinulak upang bumukas bago mabilis na pumasok sa silid si Robert. Gurong Serendipity, bakit hindi ka pa umaalis? Natigilan si Robert nang makita ang Abbess Mother Serendipity sa silid. Anong pagkakataon ito? Si Robert ay nahumaling sa kaligrapya. Dumadalo siya sa klase ng kaligrapya bawat linggo, at ang Abbess Mother Serendipity ay ang kanyang guro. Kahit na ang Abbess Mother Serendipity ay nawala ang kanyang panloob na lakas at isang ordinaryong tao lamang, siya ay naging guro pa rin ni Robert. Nagulat siya nang makita siya, ngunit nanatili siyang magalang. Ginoong Box. Natigilan si Abbess Mother Serendipity. Siyempre, kilala niya si Robert. Siya ang pinuno ng isang mayaman na pamilya sa lungsod ng Wanhai. Bakit nandito siya sa huling oras na ito? Maaari bang siya ang humahabol kay Daryl? Mahinahong ngumiti si Abbess Mother Serendipity habang kalmado siyang sumagot, sa gayon, nagsasanay ako ng kaligrapya. Gurong Serendipity. Humarap si Robert at tinanong ang Abbess Mother Serendipity, nakita mo bang may pumasok dito ngayon lang? Kinakagat ni inang Serendipity ang kanyang mga labi. Napagtanto niya na si Robert ang humahabol kay Daryl.
Mahinahong sumagot ang Abyss Mother Serendipity, Ginoong Box, ako lang ang nandito. Nagsasanay ako ng kaligrapya, at wala pa akong nakitang tao sa paligid. Bakit ano ang problema? Ang Abyss Mother Serendipity ay nanatiling kalmado, at buo nang tanungin niya ang huling pangungusap. Mukhang bigo si Robert habang nakangiti. Wala. Gurong Serendipity, mangyaring magpatuloy. Hindi kita guguluhin. Pagkatapos, mabilis na lumabas ng silid si Robert. Pagdating niya sa labas, nakita niya ang kanyang grupo ng mga naglilinang na nagtipon doon. Ginoong Box, hindi ko mahanap si Daryl. Hindi ko rin siya natagpuan. Masyadong tuso si Daryl. Nagdilim ang mukha ni Robert nang marinig ang mga kasama. Biglang, isang tao sa kanyang tabi ang nakakuha ng ideya. Marahil ay sadyang dinala tayo ni Daryl sa gusaling ito, at pagkatapos ay tahimik siyang nakatakas. Oo, tama. Posible nga yun. Biglang nagbago ang mukha ni Robert habang ikinakaway ang kamay. Bilis! Lumabas na tayo dito at habulin siya. Agad na kumilos si Robert at lumabas ng gusali. Ang natitirang maglilinang ay nagpalitan ng tingin at nagmamadaling sumunod sa kanya. Aba! Narinig ni Daryl ang pag-uusap sa pagitan ni Robert at ng mga maglilinang. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang mga yabag nila habang papalayo sila sa silid. Marahil ligtas na ito ngayon. Tumawa siya ng malambing. Ang Abyss Mother Serendipity ay tumingin kay Daryl na mula ang mukha niya. Wala na sila. Lalabas ka na ba dyan? Lumabas ka na. Lalabas na ako, lalabas na. Napatawa si Daryl sa kanyang mga reaksyon at mabilis na lumabas mula sa ilalim ng kanyang palda. Ang kapaligiran ay hindi mailalarawan alanganin sa kanilang paligid. Ikaw. Ang Abyss Mother Serendipity sa wakas ay nakabawi mula sa kanyang estado ng pagkabalisa. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nagtanong na nagtataka, bakit ka ba sinusundan ni Ginoong Box na yon? Si Daryl ay marahil may ginawang di maganda. Ngumiti ang lalaki at sumagot, wala, hindi naman ganon kaimportante yon. Kinuha ko lang ang Dragon Essence ng pamilyang Box. Ano? Ang Dragon Essence. Kinagat ng labi ng Abyss Master Serendipity ang kanyang mga labi. Mahigpit niyang bulalas, kung gayon dapat mong ibalik ito sa kanila. Matagal na siya sa lungsod ng Wanhai, kaya't alam niya na ang pamilyang Box ay hindi lamang isang kilalang pamilya sa lungsod, mayroon din silang mahalagang pamanang Dragon Essence. Siyempre, magiging balisa sila kung ninakaw ni Daryl ang mana ng pamilya. Ang Abyss Mother Serendipity ay isang matuwid na tao. Hindi niya pinapayagan ang isang bagay na kilabot na mangyari mismo sa ilalim ng kanyang pamamalaas. Kahit na siya ay lubos na nawalan ng kanyang panloob na lakas, nais niyang pamunuan ang sitwasyon. Nararamdaman ni Daryl ang pagiging makatarungan ng Abyss ni Mother Serendipity mula sa kanyang ekspresyon. Ngumiti siya ng mapait. Minamasama mo ang aking balak. Kinuha ko ang Dragon Essence upang mailigtas ang isang tao. Ay, kalimutan mo ito. Hindi na ako pwedeng magtagal at makausap ka pa. Salamat sa tulong mo ngayon. Aalis na ako. Pagkatapos, tumalikod si Daryl upang lumabas ng silid. Sa wakas, nagawa niyang mapuksa ang pangkat ni Robert. Nais niyang makatakas sa mga oras na iyon sa lalong madaling panahon. Huminto ka dyan. Sigaw ni Abyss Mother Serendipity nang gawin ni Daryl ang unang dalawang hakbang. Huminto si Daryl, tumingin sa likod at nakita ang magulo na mukha ni Abyss Master Serendipity. Anong problema? Nakangiting tanong ni Daryl. Nagtama ang kanilang mga tingin nang sinabi ng Abyss Mother Serendipity sa mahinang boses, sinabi mo na hanggat tutulungan kita, may pinapangako ka sa akin. Nais kong ibalik mo ako sa World Universe. Maingat na bumuntong hininga si Daryl bago siya mabilis na sumang-ayon. Mahusay, ibabalik kita sa World Universe. Ang Abyss Mother Serendipity ay natuwa, masaya siyang tumango. May naalalang isang bagay si Daryl. Tiningnan niya pataas si Abyss Ina Serendipity. Gayunpaman, wala kang panloob na enerhiya, at hindi ka makakalipad. Ano ang dapat nating gawin? Hinahabol din ako ng pamilyang Box, kaya hindi rin tayo makakalakad pabalik sa World Universe. Oo, tama. Ano ang dapat nating gawin? Kinakabahan na bumulong si Abyss Mother Serendipity, hindi mo ba ako mabubuhat?
Ang mukha niya ay hindi maipaliwanag na namula nang iminungkahi niya iyon. Paano ako makakasakay sa likuran mo? Sagot ni Daryl. Error. Kinakagat ng labi ni Ina Serendipity ang kanyang mga labi. Sinilip niya si Daryl at saka ibinaba ang ulo, habang pinipilit ang mga salitang iyon mula sa kanyang bibig. Siguro. Baka pwede yakapin mo ako sa iyong mga braso. Ang kanyang mukha ay kasing pula ng isang hinog na mansanas pagkatapos niyang sabihin yon. Hay, chinang na. Siya ba talaga ang Abyss Mother Serendipity? Ni hindi niya alintana ang pag-iisip na hawakan ko siya upang siya ay makauwi. Tumawa si Daryl at tumango. Kung gayon, yayakapin kita sa aking mga bisig ngayon mula noong tinawag mo akong asawa mo bago ito. Gasp! Naging mainit ang mukha ng Abyss na Ina Serendipity habang tinatapakan ng galit ang paa. Ang lakas ng loob mong ipaalala yon. Si Daryl ay hindi pa rin talaga nagbabago. Siya ay isa pa ring bastos. Huminto sa pang-aasar si Daryl kay Abyss Mother Serendipity. Pagkatapos nito, sinundo siya ni Daryl at mabilis na umalis sa gusali ng opisina. Huminga ng malalim si Daryl nang makita ang isang magandang amoy mula sa katawan sa kanyang mga braso. Napakalambot ng kanyang katawan, at ang bango nito. Ang katawan ni Abyss Mother Serendipity ay nanigas, habang nakahiga siya ng hindi komportable sa mga braso ni Daryl. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso, pakiramdam nito ay parang tatalon ito sa kanyang lalamunan. Labis siyang kinabahan at hindi may larawan na mahiyain. Noong unang panahon, naisip niya ang lahat ng paraan na pwedeng gawin upang mapuksa si Daryl. Hindi niya inaasahan na kakailanganin niyang magmakaawa kay Daryl na ibalik siya sa World Universe balang araw. Tinanong pa niya si Daryl na yakapin siya nito. Habang hawak ni Daryl ang Abyss Mother Serendipity sa kanyang mga bisig, pareho silang nawala sa kalangitan sa gabi patungo sa labas ng bayan ng Wanhai. Nagtalo ang dalawa sa buong paglalakbay. Hoy, huwag mong igalaw ang iyong mga kamay, huwag mong pasimpleng ilipat ito sa gilid ko. Hindi ko ginalaw ang kamay ko, ikaw ang gumagalaw. Ikaw. Nga pala, kapag nakabalik na tayo sa World Universe, bawal mong banggitin ang tungkol sa pagtatago sa ilalim ng aking palda. Hindi mo mapigilan ang sasabihin ng bibig ko. Saka ulit, kung tatawagin mo akong hobby ulit, baka pumayag ako doon. Daryl. Ang jigo mo. Matapos ang isang mahabang paglipad, nakarating ang dalawa sa hangganan ng World Universe at pagkatapos lamang na ibagsak ni Daryl ang Abyss Mother Serendipity. Nang sa wakas ay nakatuntong na ang mga paa ng Abyss Mother Serendipity sa World Universe, magkahalong saya ang naramdaman niya tungkol dito. Parang matagal na siyang hindi nakabalik dito. Nakabalik na rin ako sa wakas. Pagkatapos nito, ang dalawa sa kanila ay dumiretso sa sektang Emi nang walang anumang pagkaantala. Nais ni Daryl na agad na bumalik sa mansyon ng Carter, at gamitin ang Dragon Essence upang mailigtas ang munting diwata. Gayunpaman, nagpasya siyang ibalik muna ang Abyss Mother Serendipity sa bundok ng Emi. Ang pinunong sektang Emi, si Aurora, ay inakusahan si Daryl sa pagpatay sa Abyss Mother Serendipity, at sa kadahilan ng iyon, maraming beses na siyang nakakita ng pagkakasala sa kanya. Itinulak pa niya si Daryl sa isang bulkan, na bunganga gamit ang kanyang palad. Nais ni Daryl na makita ang ekspresyon ng mukha ni Aurora nang bumalik siya sa bulwagan ng Emi na kasama ang Abyss Mother Serendipity. Pinigilan ni Daryl ang Abyss Mother Serendipity, at makalipas ang 1 pang 4 na oras na paglalakbay, sa wakas nakarating sila sa bundok ng Emi. Ang panahon sa araw na yon ay hindi ganoon kaganda, nagpatuloy ito sa pag-ulan. Hinawakan ni Daryl ang Abyss Mother Serendipity malapit sa kanya, habang siya ay lumipad pababa sa tuktok ng bundok ng Emi. Daryl, nakarating na tayo. Maaari mo na akong hayaan ngayon, sinabi ng Abyss Mother Serendipity sa isang mahinang boses. Nakakahiya kung ang pinunong sekta, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na babae, at ang iba pang mga nag-aaral ay makita siya sa braso ng jigong iyon. Ngumiti si Daryl at sinabing, tinawag mo akong hobby. Ipinapaliwanag nito kung bakit kita niyakap, tama. Kalokohan. Ibaba mo na ako. Ang Abyss na Mother Serendipity ay balisa habang siya ay marahang sumaway. Sina Daryl at Abyss Mother Serendipity ay nag-away sa buong paglalakbay. Di nagtagal, lumapag ang dalawa sa bundok ng Emi.
Gayunpaman, kapwa nila naramdaman na parang may mali. Ang sekta ay may humigit, kumulang 10,000 mga alagad sa bundok ng Emi. Ang ilan sa mga alagad na iyon ay karaniwang nagpapatrolya sa gate, ngunit tila ang bundok ay naging desyerto sa araw na iyon. Ang hangin ay dinungaw ng dugo. Si Abbess Mother Serendipity at Daryl ay nagkatinginan bago sila tumingin ng malayo sa bundok ng Emi. Tapos, pareho silang hinihingal. Nakita nila ang dugo na nakakalat kahit saan sa lupa sa Emi. Nawasak ang mga gusali, at may bakas ng away sa paligid nila. Napansin din nila na ang dugo sa lupa ay hindi pa natutuyo. Malinaw na ang sektang Emi ay nakaranas lamang ng isang trahedya na patayan hindi pa ganoon katagal na nakakalipas. Titang na! Anong nagyari? Nakasimangot si Daryl habang nainis na tumingin sa paligid. Ang mga katawan ng mga alagad ay nagkalat sa buong bundok ng Emi. Malinaw na hindi na sila buhay. Anong nangyari? Walang kaba si Mother Serendipity habang nakabaluktot ang tuhod. Mabilis siyang pumasok sa bulwagan. Si Daryl ay walang ng oras upang pag-isipan pa ito, nagmamadali siyang sumabay upang makipagsabayan sa kanya. Pagdating nila sa Emi Hall, nagulat ulit ang dalawa. Walang laman ang bulwagan, walang palatandaan ng sinuman. Senior sister, nasaan ka? Ako ay si Serendipity, nakabalik na ako. Sumigaw ang Abbess Mother Serendipity, mukhang balisa ang maganda niyang mukha. Mabilis ding sumulyap sa paligid ni Daryl, ngunit wala siyang namataan sa buong sekta. Titang na! Pinahid ni Daryl ang malamig na pawis sa mukha niya. Ang sektang Emi ay isang malaking pangkatin na naging libu-libong taon na sa paligid. Sino ang may kakayahang limasin ang buong sekta ng Emi? Aaliwin na sana ni Daryl ang Abbess Mother Serendipity nang makita niya itong nakatayo doon na nakatingin ang mga mata sa dingding. Nanginginig siya nang mapansin ang nakita. Sinundan ni Daryl ang tingin ni Abbess Ina Serendipity at tumingin sa dingding. Namula ang kanyang ulo, tulala siyang nakatingin. Mayroong ilang mga maliliwanag na pulang salitang nakalimbag sa dingding, napansin talaga nila ang mga ito. Iligpit ang lahat ng 6 na sekta, at ang Elysium Gate ay ang magiging hari. Hua! Linisan ang lahat ng 6 na sekta, at ang Elysium Gate ang magiging hari. Galit na galit si Daryl, napailing siya ng malalim nang makita ang mga salitang iyon. Malinaw na, may isang taong sumira sa sektang Emi, at sinisisi ang Elysium Gate. Sino ang gagawa ng ganyan? Daryl! Ang Abbess Inang Serendipity ay pumadyak papunta sa kanya na balisa. Pagkatapos, pinag-aralan niya ang mukha ni Daryl at sumigaw, napakatanga mo. Bakit mo sinira ang sektang Emi? Galit na galit si Abbess Mother Serendipity. Binago niya ang kanyang impresyon kay Daryl para sa mas ikabubuti pagkatapos niyang ibalik siya sa bundok ng Emi, hindi niya inaasahan na sisirain niya ang sekta ng Emi. Ha? Nang mapansin ni Daryl ang ekspresyon ni Abbess Mother Serendipity, huminga siya ng malalim at sinabi sa inis na tono, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi mo ba nakikita na may ibang gumawa nito at sinisisi ito sa Elysium Gate? Wala na ako sa Miss Loren, ang Elysium Gate ay hindi kumikilos nang wala ang aking mga utos. O, sinang na? Dati kang nakakatandang pinuno ng sektang Emi. Paanong magiging malayo ang isip mo? Kinagat ni Abbess Mother Serendipity ang kanyang mga labi, at sinabing, sino ang maaaring gumawa nito bukod sa Elysium Gate? Ang Elysium Gate lamang ang may kakayahang sirain ang sekta ng Emi. Si Daryl ay ganap na walang nasabi, galit na saway niya, tapos na ang pakikipag-usap ko sa iyo. Umalis si Daryl matapos niyang ibato sa kanya ang linya na iyon. Huminto ka dyan. Matapang na pinadyak ng Master Abbess Mother Serendipity ang kanyang mga paa, at hinabol si Daryl. Kung hindi ang Elysium Gate, sino pa ba ang pwedeng gumawa nito? Ano ang nangyari sa aking nakatatandang kapatid na babae? Ang mga katawan ng mga disipulo ng sektang Emi ay nagkalat sa buong lugar, subalit ang pinunong sekta at iba pang mga matandang sekta ay wala kahit saan. Sumagot si Daryl, paano ko malalaman? Sa palagay mo alam ko ang lahat. Tumingin siya sa paligid at sinabi, ang dugo sa lupa ay hindi pa natutuyo, kaya't ang mamamatay, tao ay hindi pa dapat nakakalayo. Aalis ako at titingnan ko kung mahuhuli ko sila. Binilisan pa ni Daryl ang kanyang tulin matapos niyang magawa ang pagpapasyang iyon. Sandali lang.
Sumigaw si Abes Mother Serendipity. Kinagat niya ang labi at sinabing, sasamahan kita. Isama mo ako. Paano niyang magagawang tumayo lang at manood kung ang kanyang sekta ay nasa panganib? Gusto mong sumama sa akin? Tumingin si Daryl kay Abes Mother Serendipity. Nag-alangan siyang sinabi, wala kang panloob na enerhiya ngayon. Ano ang silbi mo sa pagsama mo? Kahit na makaharap mo ang salarin, hindi ka makakalaban. Sinabi ng Abes Mother Serendipity na, wala akong pakialam, kailangan mo akong isama. Kung tatanggi ka, nagpapatunay lamang na nagkasala ka. Ang Elysium Gate ang salarin. Walang naramdaman si Daryl nang marinig iyon. Tumango siya at sinabi, sige, hanggat gusto mo. Kung nais mong sumama sa akin, huwag mag-atubiling gawin yon. Lumabas si Daryl palabas ng bulwagan ng Amy. Mayroong mga duguan na bakas ng paa sa paikot-ikot na landas ng bato pababa ng bundok sa labas ng gate ng bundok ng Amy. Ang mga duguang yapak na paa ay nagpunta sa silangan. Sina Daryl at Abes Mother Serendipity ay sinulid ang kanilang daan patungo sa silangan. Matapos ang halos 2 oras, dumating sina Abes Mother Serendipity at Daryl sa isang patay na bundok. Huminto ang dalawa at tumingin mula sa bundok. Sa paanan ng bundok, libu-libong mga disipulo ng Amy ang lumalakad na ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali ng mga tanikala. Ang kanilang pinunong sekta, si Aurora, ang namuno sa kanila. Ang bawat alagad ay natabunan ng dugo. Ang kanilang mga acupoints ay natatakan. Senior Sister! Sumigaw si Abes Mother Serendipity, malapit na siyang umatake. Hinila ni Daryl ang Abes Mother Serendipity sa kanyang mga braso at inilagay ang kamay sa kanyang bibig. Huwag kang maingay! Nakita ni Daryl ang 10,000 lalaki na nakaitim sa likod ng mga Amy na disipulo na iyon. Lahat sila ay nagdala ng mahahabang espada sa kanilang mga kamay. Malinaw na ang mga lalaking nakaitim ay ang umubos sa sektang Amy. Bukod doon, dinakip din nila ang libu-libong mga disipulo ng Amy. Tila ang karamihan sa mga lalaking nakaitim ay martial marquises. Ang kanilang pangkalahatang lakas ay masyadong malakas. Isang babaeng nakasakay sa isang matangkad na kabayo ang nanguna sa mga lalaking nakaitim. Tila nasa edad 20 na siya, kung titingnan siya ay napakarilag niya sa isang lila na gown. Gasp! Ang babaeng naka-lila na gown ay ganoon kalakas. Parang isa siyang pang-5 antas na martial emperor. Huminga ng malalim si Daryl. Isang pang-5 antas na martial emperor. Ngunit sino ang babaeng ito? Bakit niya sinira ang sektang Amy at sinisisi ito sa Elysium Gate? Si Daryl ay may tanong na sa kanyang isip sa isang sandaling yon. Daryl. Nag-aalala si Abes Mother Serendipity, dapat kang gumawa ng aksyon upang mailigtas ang aking senior sister. Ang mata niya ay nakatingin kay Daryl nang sinabi niya iyon. Wala siyang panloob na enerhiya, kaya kay Daryl lamang siya umasa. Mapait nang ngumiti si Daryl. Gusto kong gumawa din ng aksyon, ngunit ang kalaban natin ay may maraming mga tauhan. Bukod dito, ang babaeng ito na naka-lila ay masyadong malakas. Siya ay isang pang-5 antas na martial emperor. Ano? Isang pang-5 antas na martial emperor. Ang Abes Mother Serendipity ay lalo pang nabalisa matapos niyang marinig yon. Wala siyang panloob na lakas, kaya't hindi niya namalayan ang kapangyarihan ng babae. Matapos niyang marinig yon, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano nakakatakot ang kabilang partido. Isang pang-5 antas na martial emperor. Hindi niya alam na ang world universe ay may isang tao na nakakasindak. Huwag kang mag-alala, susundan natin sila, at tingnan natin kung saan dadalhin ng mga taong ito ang mga disipulo ng Amy. Huminga ng malalim si Daryl at tahimik na sumunod sa grupo. Walang magawa ang Abes Mother Serendipity, kaya wala siyang ibang pwedeng gawin kundi ang ikontrol ang kanyang pagkabalisa, at sundin si Daryl. Si Daryl ay maselan at maingat sa daan. Kung sa bagay, ang babaeng may damit na lila ay masyadong makapangyarihan. Malalantad nila ang kanilang sarili kung hindi sila maingat. Bago pa niya malaman ito, madilim na. Sinundan ni Daryl at Abes Mother Serendipity ang mga tao hanggang sa lungsod ng Donghai. Siyempre, ang babaeng nakalila na damit at ang kanyang 10,000 mga lalaki na nakaitim ay hindi dumaan sa mataong lungsod kasama ang kanilang mga dinakip.
Sa halip, lumibot sila sa labas ng bayan at dumiretso sa Wishing Star Tower. Titang na! Agad na natigilan si Daryl nang makarating sila sa Wishing Star Tower, at nakita niya ang eksena sa plaza sa harap nito. May mga tao sa karaniwang walang laman na plaza. Mayroong higit sa 100,000 katao, at lahat sila ay mga alagad mula sa iba't ibang sekta sa World Universe. Mukha silang lahat ay dinala upang maging bihag. Ang kanilang mga acupoints ay natatakan, at ang kanilang mga kamay at paa ay nakatali. Ang sektang Shaolin, sekta ng Wudang, sektang Xingqiu, sekta ng Beggar, pulo ng Peach Blossom, sektor ng Iron Palm, sekto ng Tuktok ng Bundok, ni isa ay walang naiwan. Lahat sila ay dinala. Kabilang sa mga ito ay maraming pamilyar na mga mukha tulad ng Master Endless ng sektang Shaolin, Master Leonard ng sektang Wudang, pinunong sekta ng Beggars na si Steven, pinakamatandang binibini na si Linda mula sa isla ng Peach Blossom at marami pang iba. Kahit na ang 5 diwata ng Fuyao Palace ay nakuha din. Nagtago sa likod ng puno sina Daryl at Abbess Mother Serendipity. Pinagmasdan nila ang plaza ng Wishing Star Tower mula sa malayo. Sa tabi ng plaza ay may isang malaking watawat, ang 9 na mga dragon ng hustisya. Ang Abbess Mother Serendipity ay galit na galit muli, mariin niyang tinitigan si Daryl. Ang watawat ng 9 na mga dragon ng hustisya ay naroroon, hindi mo nais na ipaliwanag. Ang mga lalaking itim ay malamang ang mga disipulo ng Elysium Gate. Ano ang gagawin mo sa lahat ng mga sekta? Titang na! Hindi nag-abala si Daryl na ipaliwanag ang anuman. Wala siyang imik at hindi niya binigyang pansin ang Abbess Mother Serendipity. Titang na! Ang mga lalaking nakaitim na iyon ay nagpanggap bilang mga alagad ng Elysium Gate at naging hostage ng mga tao mula sa iba't ibang mga sekta. Pinekpa nila ang watawat ng 9 na mga dragon ng hustisya. Pinamunuan ng babaeng may damit na lila ang libong mga disipulo ng Emi habang naglalakad papunta sa plaza ng Wishing Star Tower. Wow! Ang bawat isa sa plaza ay nasa isang kaguluhan, natakot sila at nanlumo. Ano? Kahit na ang sekta ng Emi ay nahuli nila. Tapos na! Katapusan na ng World Universe. Napakagrabing sakuna. Ang lahat ng mga pinuno ng sekta ay napasinghap, ang kanilang mga ekspresyon ay makikitang labis na di maganda. Lahat kayo! Hiniwalay ng babaeng nakadamit-damit na kulay lila ang kanyang pulang labi, habang ang malinaw na boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong Star Wishing Tower. Ipapakilala ko ang sarili ko. Ako si Queen Silong. Ngayon pa lang ako sumali sa Elysium Gate bilang nasasakupan ni Daryl. Salamat kay Pinunong Sektang Daryl, ako ngayon ang deputadong Pinunong Sekta ng Elysium Gate. Mas mababa lamang ako ng isang antas sa Pinunong Sekta mismo. Biglang may ngiting nakaukit sa mga sulok ng kanyang bibig. Utos ng Pinunong Sekta natin na dakpin ang lahat dito. Aba! Ang bawat isa sa Wishing Star Tower ay nasa isang mainit na talakayan. Ang mga pinuno ng sekta ay nakuyom ang kanilang mga kamao, ang kanilang mukha ay namutla. Sinang na! Ang Elysium Gate na naman. Si Daryl na naman. Sina Daryl at Abbess Mother Serendipity, na nagtago sa likod ng malaking puno, ay napangangarin. Lalo na si Daryl, nabulabog siya. Siyang na sino ba tong si Queen Silong? Bakit siya nagpapanggap na mula sa Elysium Gate at dinakip ang lahat? Tulad ng pagninilay ni Daryl tungkol doon, galit na galit ang Abbess Mother Serendipity. Nanginginig ang katawan niya habang kinukurot si Daryl. Aray! Huminga ng malalim si Daryl sa sakit. Pagkatapos, tinitigan niya ang Abbess Mother Serendipity. Ibinaba niya ang kanyang tinig at sinabi, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako kinurot? Kinakagat ni Mother Serendipity ang kanyang mga labi. Tinitigan niya si Daryl at sinabi sa isang nakapahiwatig na tono, inangkin ni Queen Silong na siya ang iyong nasasakupan. Bakit mo kinuha ang lahat upang ikulong? Ako. Si Daryl ay lubos na walang nasabi dahil doon. Pagkatapos siya ay sumigaw, sinabi ko sa iyo na pinlano niyang iset up ang Elysium Gate. Hindi ko nga siya kilala. Ilang beses mo bang gustong sabihin ko lahat iyon? Bukod doon, hindi siya mukhang isang taong mula sa World Universe. Marahil siya ay nagmula siya sa ibang kontinente. Tama si Daryl tungkol doon.
Si Quincy ay talagang hindi mula sa World Universe, siya ay mula sa mundo ng South Cloud. Si Quincy ay may napakahusay na pagkakakilanlan sa South Cloud World, siya ang nakababatang kapatid na babae ng Emperor at pinakamatandang prinsesa ng South Cloud World. Sa Wishing Star Tower. Nang makita niya ang sama ng loob na ipinakita ng ibang mga pinunong sekta, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Quincy. Mga pinarangalan na mga pinunong sekta, ang Elysium Gate ay palaging makatwiran. Kinuha namin kayo lahat sa isang kadahilanan. Mayroong isang dahilan kung bakit namin ito ginagawa. Ang Elysium Gate ay nag-ambag ng labis sa World Universe, at si Daryl ay pinarangalan din bilang Alliance Master. Gayunpaman, lahat kayo ay tinalikuran siya at hindi siya ginalang, nakangiting sabi ni Quincy. Ang kanyang mga mata ay kitang-kita ng lahat, siya ay nangingibabaw. Wow! Ang lahat ng mga pinuno ay nasa isang kaguluhan. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. As the Alliance Master, si Daryl ay gumawa ng hindi maganda at naging sanhi ng pagkamatay ng isang mahinang babaeng tagapagbalita. Bakit namin siya igagalang? Oo, gaano man katindi ang kanyang kapangyarihan, mawawalan ng kwenta ito kung siya ay isang masamang tao. Hindi namin siya iginagalang bilang Alliance Master. Sinimulan ng lahat na akusahan si Daryl. Siyempre, wala ring sinabi ang 5 diwata ng palasyo ng Fuyao. Sila lamang ang napagtanto na si Quincy ay hindi mula sa Elysium Gate. Dahil alam nila na hindi kailanman maglulunsad si Daryl ng atake sa palasyo ng Fuyao. Alliance Master. Naging sanhi ng pagkamatay ng babaeng tagapagbalita. Si Abyss Master Serendipity, na nagtago sa likod ng puno, ay napailing. Muli niyang sinamaan ng tingin si Daryl. Naging malayo siya sa World Universe, kaya marahil ay gumawa si Daryl ng kaunting masasamang bagay sa kanyang pagkawala. Abyss Mother Serendipity, huwag mo akong titigan ng ganyan. Sa ilalim ng tingin ni Abyss Mother Serendipity, mapait nang umiti si Daryl at sinabi ng walang magawa, ako Sinet, up tungkol sa pagkamatay ng babaeng tagapagbalita. Maniniwala ka ba dyan? Mukhang walang magawa si Daryl nang sinabi niya iyon. Ngumisi si Quincy at marahang sinabi, babae lamang siya na tagapagbalita, kaya paano kung inutusan siya ng pinunong sekta na patayin? Ang aking pinunong sekta ay ang Alliance Master, kaya lahat kayo ay dapat makinig sa kanya. Dinala ko kayong lahat dito upang turuan kayo ng leksyon. Ngumiti ng mahinahon si Quincy. Ang aking pinunong sekta ay isang mapagpatawad. Napagpasyahan naming bigyan kayo ng pagkakataon na humingi ng tawad. Kaya, alam namin na ang bawat sekta dito ay may sariling mga diskarte sa martial arts. Halimbawa, ang Easy Dragon Punch ng sektang Emi, ang Plum Twisting Hang ng Tianshan School, at ang sektang Wudang na Big Dipper Formation. Hahayaan ko kayo kung ibibigay nyo sa amin ang mga manual. Ano? Gusto nila ang mga sikretong diskarte ng aming sekta. Panghuli, ang plano ay nagsiwalat. Ang mga tao mula sa iba't ibang sekta ay nabulabog. Naglabas sila ng matinding galit. Well, sa lahat ng pagmamaktol dito sa paligid ay upang makuha ang lihim na pamamaraan ng lahat ng mga sekta, tama ba? Ngayon alam na natin ang grabing ambisyon ni Daryl. Hoy, ang pangalan mo ay Quincy, tama. Bumalik ka na at sabihin kay Daryl na mas gugustuhin naming mamatay kaysa ibigay ang aming mga lihim na diskarte. Sabihin mo sa kanya na sumuko na. May isang kagaya niya na nais na maging Alliance Master natin. Sabihin mo tinang na niya. Maliban sa mga pinunong sekta, lahat ng mga alagad ng sekta doon ay isinumpa din kay Daryl. Tumawa si Quincy. Mayroong isang pahiwatig ng pagbabanta ng panginginig sa kanyang akit na mga mata. Lahat kayo ay medyo nahihirapan na, di ba? Inutusan ni Quincy ang mga lalaking nakaitim sa paligid niya. Dalhin ang lahat ng mga alagad sa tuktok ng Wishing Star Tower, iwanan lamang ang mga pinunong sekta dito. Opo. Ang mga kalalakihang itim ay nagpadala ng libong mga disipulo mula sa bawat sekta sa tuktok ng Wishing Star Tower. Sa isang iglap lang ng mata, tanging si Quincy at ang mga pinunong sekta ang nanatili sa plaza. Ngumiti ng bahagya si Quincy at lakad papunta sa mga pinunong sekta ng walang katapusan. Walang katapusang pinunong sekta, magsimula tayo sa sektang Shaolin. Mayroon akong limitadong pasensya, bibigyan kita ng isang pagkakataon lamang.
Narinig kong mayroon kang dalawang lihim na diskarte, ang dakilang lakas na Bagra Finger, at ang banayad ng Buddha. Isusuko mo na ba sila? Patuloy na kinutya ni Kinsey ang pinuno ng sekta. Kung ibibigay mo sa akin ang mga lihim na diskarte, ilalabas ko kaagad ang lahat mula sa sekta ng Shaolin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa aking kabastusan. Puputulin ko ang iyong mga daliri bilang isang parusa. Dalawang lalaki ang agad na humawak sa kamay ng pinunong sekta ng walang katapusan at idinin ito sa lupa. Isang lalaki na nakaitim ang tumabi sa kanya at tinaas ang isang kutsilyo. Handa na siyang putulin ang daliri ni pinunong sekta ng walang katapusan anumang oras. Amitabha! Ang pinunong sekta ng walang katapusan ay walang takot. Isinayaw niya ang Amitabha at pagkatapos ay tiningnan ng mabuti si Quincy. Quincy, ang sektang Shaolin ay nasa libong taon na. Sa palagay mo ay matatakot kami sayo dahil binantaan mo kami. Hindi ako gaanong mahina upang bumigay sayo. Tumango si Kinsey sa pangungusap, may pilyong tingin sa mga mata niya. Napakatigas mo, talaga. Tingnan natin kung hanggang kailan ka maaaring manatiling ganito. Pagkatapos, tumigil sa pagsasalita si Kinsey at kinaway ang kamay niya. Basag! Ang lalaking nakaitim na sumunod ay ibinato ang kutsilyo. Humiwalay ang hinlalaki ng pinunong sekta ng walang katapusan mula sa kanyang kamay matapos ang isang malutong na tunog. Aray! Pinahihirapan ng matinding sakit, agad na namula ang mukha ng pinunong sekta ng walang katapusan habang malamig ang pawis sa kanyang noo. Sumigaw siya sa sobrang sakit. Hindi ko ibibigay ang mga sikretong pamamaraan ng sektang Shaolin sa iyo kahit napahirapan mo ako hanggang sa mamatay. Pinagtisan ng pinunong sekta ng walang katapusan ang kakila, kilabot na sakit, pinagsama niya ang kanyang mga palad at binigkas ang Amitabha. Galit na galit ang ibang mga pinunong sekta doon, ngunit hinahangaan nila ang pinunong sekta ng walang katapusan sa kanyang tapang. Kapuri-puri ang pinunong sekta ng walang katapusan, sapagkat hindi siya nakompromiso kahit na tinadtad ang kanyang daliri. Si Daryl, na nasa malapit, ay kinilabutan. Pitang na! Siya ay masyadong walang awa. Nagulat si Daryl na babaliin ni Kinsey ang daliri ni pinunong sekta ng walang katapusan ng totoo dahil lamang sa hindi pagkakasundo. Bukod dito, ang sektang Shaolin ay isa sa mga kagalang-galang na sekta ng martial arts sa kanilang komunidad. Napangiwi si Daryl na parabang ramdam niya ang sakit. Si Abbess Mother Serendipity, nakatabi ni Daryl, ay kinilabutan, namumutla ang kanyang mukha. Ang tingin ni Kinsey ay lumipat at bumagsak kay pinunong sektang Leonard. Pinunong Leonard, mas gugustuhin ng pinunong sekta ng walang katapusan na mawala ang kanyang daliri kaysa ibigay ang lihim na diskarte ng sektang Shaolin. Hindi ka kagaya niya, hindi ba? Buntong hininga. Huminga ng malalim si pinunong Leonard. Sinalubong niya ang tingin ni Kinsey. Masamang babae, maaari mo ring subukan muli ang iyong kapalaran sa iyong susunod na buhay kung nais mo ang lihim na pamamaraan ng sektang Wudang. Gaano kakarangal na tumayo sa tabi ng iyong sekta? Ngumisi si Kinsey at winagayway ang kanyang kamay. Basag! Ilang marahas na kalalakihan na nakaitim ang humawak kay pinunong Leonard, bumaba ang kutsilyo at tinanggal ang isang daliri sa kamay niya. Aray! Sumigaw si pinunong Leonard habang hinihingal sa sakit. Marahas na nanginig ang kanyang katawan, mukha siyang mahihimatay sa anumang oras. Ang iba pang mga pinunong sekta ay nagalit matapos nilang masaksihan ang kalupitan. Sa parehong oras, nasisindak din sila. Si Quincy ay isang babaeng may dugo. Kumuha siya ng dalawang daliri ng walang pag-aalangan. Hindi siya inabala ng mga galit na titig sa paligid. Sa isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, lumapit siya kay Aurora at sinabing, "Pinunong sektang Aurora, ikaw na ngayon." Mahigpit na kinunot ng mata ni Aurora, ngunit walang kaunting pagbabago, tiningnan niya si Kinsey ng malamig at sinabing, "Itigil mo na ang kalokohan mo. Gawin mo na lang." Nanatiling komprehensibo si Aurora. Kahit na siya ay isang babae, ipinagmamalaki niya ang pagiging pinunong sekta ng sektang Emi. Napakunot ang noo ni Kinsey, agad siyang nairita. Gamit ang isang alon ng kanyang kamay, iniutos niya, dahil ang pinunong sektang Aurora ay hindi natatakot na mawala ang kanyang daliri, pagkatapos ay tuparin natin ang kanyang hiling. Putulin na ito.
Tinaas muli ng lalaking katabi ni Quincy ang kanyang kutsilyo. Ang Abyss Mother Serendipity na nakatago sa malapit ay nabalisa. Hindi niya napigilan ang kanyang pagkabalisa at diing hindi. Napakalapit niya kay Aurora, sila ay mas masigit pa sa pagiging magkapatid na babae. Nang mapagtanto niyang mawawalan na ng daliri si Aurora, tumibok ang puso niya sa dibdib. Hinawakan niya si Daryl at nagmakaawa, "Daryl, bilisan mo. Mag-isip ka na ng paraan, mangyaring iligtas mo ang aking senior sister. Nakikiusap ako sa'yo." Samantala, sa palasyo ng New World, ang sektang puting damit ay pinalitan ng pangalan bilang Grandmaster Heaven Cult at mabilis itong lumaki. Nagpasya ang emperador na ipadala si Sawyer upang lipulin sila. Si Sawyer, kasama ang 10,000 mga maharlikang hukbo, ay umalis mula sa palasyo sakay ng kanilang mga kabayo. Ang emperador ng bagong daigdig at ang kanyang daang mga sibil at militar na opisyal ay nakatayo sa gate ng palasyo upang makita si Sawyer na nakalayo. "Kamahalan, lilipulin ko ang Grandmaster Heaven Cult at babalik sa tagumpay." Bumaba si Sawyer sa kanyang kabayo at maluhod na nagluhod sa harap ng emperor. "Pagkatapos kong matagumpay na makabalik, nais kong maglayag at maglakbay kasama si Prinsesa Yvette, at pagkatapos nito, magsasagawa kami ng isang engrandeng kasal." "Mabuti." Tumawa ang emperador ng bagong daigdig habang tumatango at sumulyap kay Yvette. "Yvette, dapat kang sumama kay Sawyer sa misyong ito upang lipulin ang Grandmaster Heaven Cult." Ang emperador ng bagong daigdig ay nagningning. Napagpasyahan niyang ipakasal si Princess Yvette kay Sawyer. Naisip niya na magiging pakinabang para sa kanilang relasyon kung makakasama niya si Sawyer sa misyon. "Ha? Nais ng ama na sumama ako kay Sawyer." Nanginginig ang katawan ni Yvette, nag-aalangan siya. "Ama! Ayokong sumama." Ang emperador ng bagong daigdig emperor ay nababagabag, ang kawalang kasiyahan ay nag-ayos ng kanyang tono habang iniutos niya, "This is my imperial decree." Gasp! Huminga ng malalim si Yvette. Kinaladkad niya pa itaas ang sarili, kahit na nagatubili siyang sundin ang utos ng ama. Si Sawyer naman ay nasa ibabaw ng buwan. Tawa ng tawa si Sawyer. "Kahit na ang emperador ay tumutulong sa akin upang mapalapit kay Prinsesa Yvette, gagawin ko ang aking makakaya upang mapahanga siya." Samantala, sa Grandmaster Heaven Cult Cottage, sa kontinent ng bagong daigdig. Ang Cultmaster ay nakaupo sa si Hall, may ngisi sa mukha niya. Sa loob lamang ng ilang araw, ang Grandmaster Heaven Cult ay nag-recruit ng higit sa 10,000 mga disipulo. Sa rate na yon, hindi magtatagal bago ibalik ng kulto ang dating kaluwalhatian. Nakipaglaro si Monica kay Ambrose sa tabi ng Cultmaster. "Cultmaster." Isang nasindak na alagad na nasa patrol duty ang mabilis na pumasok. "Cultmaster, isang bagay na hilakbot ang nangyari. Ang maharlikang hukbo ng bagong daigdig ay narito." Galit na galit si Cultmaster. "Ang mga hukbo ng hari. Dalhin mo ako doon." Natigilan si Monica. Siya rin ay mabilis na lumabas. Gasp! Nang makarating siya sa labas, nanginginig siya sa nakikita sa harap ng kanyang mga mata. Huminga siya ng isang malalim. Mayroong halos 10,000 mga hukbong bayan, at tumayo sila sa maayos na mga linya sa labas ng maliit na bahay. Makikitang sila ay mayroong napakalawak na hangarin sa pagpatay. Isang lalaki at isang babae ang namuno sa linya ng labanan, sina Sawyer at Yvette. "Monica?" Nakita ni Yvette si Monica at bulala sa mahinang boses. "Makinig ka ng mabuti." Galit na sigaw ni Sawyer, "Iligpit ang Grandmaster Heaven Cult, walang kahit sino man ang matitira sa buong kubo." Si Sawyer, na sabik na gumanap sa harap ni Yvette, ay sabik na matapos ang mga bagay. "Opo." Humigit, kumulang 10,000 mga sundalo mula sa hukbo ng hari ang malakas na tumugon. Inilabas nila ang kanilang mahabang mga espada at umatake ng pasulong. "Mayroon kang isang hiling sa kamatayan. Ang lakas ng loob mong pukawin kami." Ang galit na Cultmaster ay sumigaw, malamig ang tono niya. Umungal. Itinaas ng Cultmaster ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga sinag ng ginintuang ilaw. Sa sumunod na segundo, 9 na mahahabang dragon ang umikot sa kanya. Naging mapanganib ang paligid. Pag-akyat ng 9 na mga dragon. Boom!
Ang 9 na mahahabang dragon ay umuungal at sinalakay ang mga hukbo ng hari. Biglang may tinig na sigaw mula sa mga sundalo. Si Sawyer, na nakasakay sa kabayo, ay kinilabutan. Gulat na gulat siya. Paanong naging mapakapangyarihan ang Coatmaster na ito? Pumunta ka sa impyerno. Ang Coatmaster ay nakatingin kay Sawyer. Sa isang higanteng paglukso, tumalon siya sa libong mga kabayo at sinampal si Sawyer ng kanyang palad. Walang pag-aalangan, tinaas din ni Sawyer ang isang palad upang kontrahin ang pag-atake. Bang! Nagsalpukan ng 2 palad at may malakas na ingay. Nanginginig ang katawan ni Sawyer, at ang epekto ay tumilapon siya sa kanyang kabayo. Pagkatapos, nagsuka siya ng isang bibig ng dugo. Thump, thump, thump. Matapos bumagsak sa lupa si Sawyer, ang kanyang momentum ay nagpabalik sa kanya. Ang Sawyer ay nagtipon ng 10 antas ng panloob na enerhiya para sa pag-atake ng palad. Kahit na nagawa niyang maiwasan ang suntok ng Coatmaster, lubha pa rin siyang nasugatan. Mamatay ka na! Malamig na sinamaan ng tingin ng Coatmaster si Sawyer. Pagkatapos, umungal siya at sumugod muli. Nasindak si Sawyer. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ang Coatmaster ay napakalakas. Natakot si Sawyer na siya, at si Yvette, ay isakripisyo sa labanan. Hindi, kailangan kong makahanap ng isang paraan palabas. Si Sawyer ay pinag-isipan iyon ng maikling oras, habang binaling ang kanyang tingin, at nakita ang isang sanggol sa maliit na bahay. Si Ambrose yun. Bakit may bata sila doon? Ang batang ito ay malamang na makabuluhan sa Coatmaster. Dapat ko siyang dakpin. Tumalon si Sawyer at hinawakan ang maliit na braso ni Ambrose. Huwag kang gagalaw. Tinatakan ni Sawyer ang mga acupoint ni Ambrose. Pagkatapos ay kinuha niya ang bata at umungal. Wow! Sa isang iglap, lahat ng tao ay natulala. Bitawan mo ang anak ko. Nababahala na umiiyak si Monica nang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumakbo upang kunin si Ambrose. Nagawa ni Sawyer na umiwas at makalabas ng maliit na bahay. Huminto ang Coatmaster sa kanyang mga ginagawa. Sumimangot siya kay Sawyer. Nababaliw ka na ba, Sawyer? Si Yvette na kagagaling lang mula sa pagkabigla ay mukhang nainis. Ano ang gagawin mo sa isang bata? Kamahalan, masyadong malakas ang Coatmaster. Dadalhin ko ang hostage na batang ito para sa ating kaligtasan. Natural na tumugon si Sawyer na para bang wala siyang ginawang mali. Natigil sa pagsasalita si Sawyer at hinawakan ang kamay ni Yvette. Bilis! Umalis na tayo! Kinuha ni Sawyer sina Yvette at Ambrose at lumipad sa hangin. Bitawan mo ako! Hindi kita kailangan! Galit na galit si Yvette na marahas siyang nagpumiglas upang makaalis mula sa pagkakahawak ni Sawyer. Gayunpaman, hindi siya kasing lakas niya kaya't hindi siya nakatakas. Si Sawyer, Yvette at Ambrose ay 100 milya ang layo mula sa maliit na bahay sa isang iglap. Coatmaster. Balisa si Monica habang nakiusap siya sa Coatmaster, mangyaring iligtas mo ang aking anak. Halos himatayin si Monica nang sinin siya ng kanyang emosyon, habang walang tigil ang pagdaloy ng luha. Hindi niya inaasahan na dadalhin ni Sawyer ang kanyang anak, hindi siya mabubuhay kung wala si Ambrose. Habulin mo sila, sigaw ng Coatmaster. Pagkatapos ay agad siyang umalis upang habulin ang trio. Ang mga disipulo ng Grandmaster Heavencourt na nasa maliit na bahay ay tumugon sa utos at mabilis na kumilos. Mabilis na tumakas si Sawyer. Sa tabi niya, balisa si Yvette. Sawyer, pakawalan mo ang bata. Wala siyang sala. Sigaw ni Yvette. Alam niya na si Ambrose ay anak ni Daryl, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang makita kung may mangyayaring hilakbot kay Ambrose. Hindi, Prinsesa Yvette, hindi ko susundin ang utos mo. Sagot ni Sawyer. Mukhang ang bata na ito ay makabuluhan sa Coatmaster. Kaya, gagamitin namin siya bilang isang hostage. Ligtas na tayo sa ganitong paraan. Ang batang ito ang ating magiging susi kung maabutan tayo ng Coatmaster. Bumilis ang takbo ni Sawyer matapos niyang sabihin yon. Gayunpaman, gulat na gulat siya kaya tumakas siya sa maling direksyon. Ang maharlikang lungsod ng bagong daigdig ay nasa kanluran, ngunit tumakbo siya hanggang sa silangan.
Sa una, naisip ni Sawyer na ang mga disipulo ng Grandmaster Heaven Colt ay susuko sa paghabol pagkatapos ng ilang sandali. Hindi niya inaasahan na susundan pa rin nila siya pagkatapos ng 5 o 6 na oras. Hindi alam, Sawyer, Yvette, at Ambrose ay nakarating na sila sa hangganan sa pagitan ng bagong daigdig at ng dakilang silangan. Kahit na, ang Colt Master ay malapit pa rin sa likuran. Ang paghabol ay nagpatuloy sa isang araw at isang gabi. Kinaumagahan, halos gumuho si Sawyer dahil sa patuloy na pagtakbo. Mabilis na naubos ang kanyang lakas habang hawak niya ang parehong Yvette at Ambrose sa paghabol. Si Sawyer ay malapit ng sumuko. Hala, hindi pwede. May isang bangin sa unahan. Sumigaw si Sawyer, tumulo sa kanya ang malamig na pawis. Tapos na ang laro, isang dulo na may malaking bangin, walang paraan upang makatakas dito. Habang siya ay nakatayo sa gilid ng bangin, umingay ang ulo ni Sawyer. Ang rurok ay halos 10,000 talampakan ang taas, mamamatay sila kung mahuhulog sila rito. Nang ibaling niya ang kanyang ulo, napagtanto niya na ang mga disipulo ng Grandmaster Heaven Colt ay maaabutan na sila. Desperado na si Sawyer. Napaiyak si Ambrose nang makita ang taas ng bangin nang masilip niya ito, takot na takot siya, kaya umiyak siya. Kahit na ang isang may sapat na gulang na lalaki, ay magkakaroon ng mahinang tuhod bago ang katakot-takot na taas na yon. Lalong nainis si Sawyer sa sigaw ni Ambrose, kaya inabot niya para hampasin ang bata, gusto niyang pigilan ang luha nito. Gayunpaman, ang kanyang paggalaw ay naging sanhi ng pagbigay ng bato sa ilalim ng kanyang mga paa, may malakas na putok. Pagkatapos, si Sawyer, Yvette, at Ambrose ay nahulog sa talampas. Sigaw ni Yvette nang bumagsak ang katawan niya. Hush, hush, hush! Namutla ang mukha ni Yvette nang marinig ang hangin sa tainga niya. Hindi lamang siya nainis kay Sawyer, ngunit inis din siya sa ginawa nito. Sinisisi niya ang kawalan ng kakayahan ni Sawyer sa kanilang misyon na wasakin ang Grandmaster Heaven Colt. Nais niyang maging isang bayani, ngunit nabigo siya. Bilang isang resulta, siya at si Ambrose ay sinakripisyo kasama si Sawyer. Desperado na si Yvette. Naisip niya na hindi siya makakaligtas sa pagkahulog dahil malapit na siyang bumagsak sa lupa. Hindi inaasahan, ang trio ay nahulog sa isang puno bago sila nakarating sa ilalim ng bangin. Ang puno ay maraming marangyang mga sangay, at iyon ang sumira sa kanilang pagbagsak. Puff, puff, puff. Sunod na lumapag sa lupa ang tatlo. Hindi tayo namatay. Tumawa si Sawyer. Hindi maipaliwanag na nasasabik siya. Why? Nagsimulang umiyak ulit si Ambrose. Kahit na hindi siya namatay sa pagkahulog, bata pa rin siya, natakot siya nang mahulog siya sa ganoong kataas. Ina, gusto ko ang aking ina. Inis na inis si Sawyer, kaya hinawakan niya ang kamay ni Ambrose at pinagbantaan ang bata ng may mahigpit na mukha. Manahimik ka, pilyong bata ka. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Ambrose sapagkat nakakatakot ang itsura ni Sawyer. Pakawalan mo ako. Gusto ko ang aking ina, gusto ko ang aking ina. Gusto mo bang mamatay, ha? Galit si Sawyer, sasaktan na sana niya si Ambrose. Gayunpaman, sumugod si Yvette at sinunggaban si Ambrose, hinila siya nito sa mga braso. Sawyer, hindi ka ba nahihiya sa pagmamaltrato mo sa isang bata? Parang bigo si Yvette. Lalo siyang naiinis kay Sawyer. Mahal na kamahalan. Ako, nakaramdam ng pagagrabyado si Sawyer sa kanyang paratang. Bakit hindi mabait sa akin si Prinsesa Yvette? Hindi nag-abala si Yvette tungkol kay Sawyer. Nakayuko at inaliw niya si Ambrose sa isang marahang boses. Mahal kong Ambrose, naaalala mo ba ako? Dinala ka namin ng nanay mo sa isang piging noon. Mangyaring huwag ka nang umiyak, dadalhin kita sa ina mo sa lalong madaling panahon. Malambot ang ugali ni Yvette kay Ambrose. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba sa kung paano niya tinatrato sina Ambrose at Sawyer. Si Sawyer ay walang magawa, ngunit medyo nagulat din siya. Prinsesa, kilala mo ba ang batang ito? May kaugnayan ka ba sa kanya? Ang mga kilay niya ay nakakunot ng mahigpit habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, tumingin sa paligid ng mabilis upang makita kung mayroong isang paraan palabas. Napansin ni Yvette na nahulog sila sa isang kanyon na napapaligiran ng napakataas na bangin. Walang paraan palabas.
Biglang, isang malakas na aura ang tumakbo mula sa kung saan kalapit. Sino ang nakagambala sa aking pagmumuni, muni? Pagkatapos, nakarinig sila ng isang malakas na boses. Isang malakas na aura. Parehong nagbago ang ekspresyon ni Yvette at Sawyer. Namula ang mukha ni Ambrose. Nagtago siya sa likuran ni Yvette, habang nanginginig ang kanyang maliit na katawan sa takot. Isang mabangis na figura ang lumitaw, parang isang higanteng ibon na lumilipad at lumapag sa harapan nila. Nakasuot ng malaswang kasuotan ang lalaki. Ang kanyang mahabang buhok na kulay, abo ay tumakip sa kanyang mga balikat, galit na galit at hindi mapigil. Mukha siyang pulubi, ngunit mayroon siyang nakakagulat na makapangyarihang aura. Lalo silang nagulat nang mapagtanto nilang ang isang binti ng lalaki ay nasira. Kailangan niyang gumamit ng isang mahabang itim na tabak upang masuportahan ang kanyang sarili. Ang lalaking iyon ay Ford South. Siya ay ang dating dakilang espada ng demonyo mula sa kontinente ng dakilang silangan. Siya rin ang Panginoon ni Daryl na nagturo sa kanya ng celestial swordsmanship. Naramdaman ni Yvette na ang pilay na lalaki sa harapan niya ay napakalakas na hindi niya masabi ng wasto ang kanyang lakas. Hoy, sigaw ni Sawyer na mayabang at mapanghamak kay Ford. Hoy, lumpo! Ano ang lugar na ito? Paano kami alis dito? Hinabol siya ng Grandmaster Heaven Colt hanggang pababa sa kanyon. Sa daan, hindi na itago ni Yvette ang kanyang galit kay Sawyer. Sa makatuwid, si Sawyer ay labis na naiirita. Bumaba ang tingin niya kay Ford nang makita niya ang mga damit na hubas ng lalaki. Ha! Agad na nanlaki ang mga mata ni Ford nang tinawag siyang lumpo ni Sawyer. Malamig na sinabi niya, walang labasan. Kung mahulog ka, nandito ka hanggang sa araw na mamamatay ka. Huwag istorbohin ang aking pagmumuni, muni. Ni hindi tumingin si Ford kay Sawyer matapos niyang sabihin yon. Tumalikod siya at umalis. Galit na galit si Sawyer na ganoon ang pagtrato sa kanya ng Ford. Nakaramdam siya ng pagkapahiya, kaya sumigaw siya, hoy, maldito. Ang lakas ng loob mong magyabang. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Isang malakas na hininga ng aura ang nagmula sa katawan ni Sawyer. Ang sumunod na segundo, tinamaan ni Sawyer ang likuran ni Ford. Hindi siya gaanong sumama ang pakiramdam ng biruin siya ni Yvette. Gayunpaman, hindi niya pinapayagan ang isang taong may kapansanan na magpakita ng gayong paghamak sa kanya. Nang mapagtanto niya ang mangyayari, kumunot ang noo ni Yvette, at sinubukang paalalahanan si Sawyer na mag-ingat. Gayunpaman, pinigil niya ang mga salitang dumating sa kanyang labi. Masyadong mayabang si Sawyer. Nais ni Ford na turuan siya ng isang leksyon. Ingat ka, lolo. Binalaan ni Ambrose si Ford. Siya ay masyadong bata, hindi niya nakita ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng Sawyer at Ford. Nag-aalala din siya, kaya binalaan niya si Ford sa panganib dahil ang lalaki ay matanda na may pilay ang paa. Sampal! Sa isang iglap lang ng mata, tumama ang palad ni Sawyer sa likuran ni Ford. Sa huling segundo, mabilis na tumugon ang Ford. Tumalikod siya at sinalubong ang palad ni Sawyer. Boom! Nagsalpukan ang dalawang palad at naglabas ng isang mapurol na tono ng panginginig ng boses. Umungol si Sawyer at umatras. Napilitan siyang bumalik at tumama siya sa isang puno at huminto. Puff! Habang pinagsisikapan ni Sawyer na tumayo, ang mukha niya ay naging maputla, at pagkatapos ay dumura siya ng isang bibig ng dugo. Si Sawyer ay walang ideya na ang pilay ay naging isang kilalang tao sa kontinente ng dakilang silangan higit sa 10 taon na ang nakalilipas. Ano? Paano ito magiging? Napakapangyarihan ng pilay na ito. Huminga ng malalim si Sawyer upang maayos ang kwi sa kanyang katawan. Nabigla siya, tiningnan niya si Ford ng may takot na mga mata. Napakalakas! Masyadong malakas ang lalaking iyon. Napagpasyahan ni Sawyer na kahit si Commander Sloan at ang kalihim ng bansa ay walang laban sa lalaking ito. Si Yvette na nasa tabi mismo ni Sawyer ay bahagyang nanginig. Blanko ang tingin niya kay Ford, wala siyang imik. Ikaw. Bumalik sa kanyang katinuan si Sawyer. Hindi niya maitago ang kilabot na naramdaman habang nakatitig kay Ford. Sino ka? Hindi nag-abala si Ford na kausapin si Sawyer. Malamig na sinabi niya, pagbibigyan ko ang iyong buhay sa oras na ito, ngunit hindi ko na to gagawin ulit sa susunod.
Ito ang aking huling babala, huwag abalahin ang aking pagninilay. Habang sinabi niya iyon, sinulyapan ni Ford si Ambrose. Kabilang sa tatlong mga tao na lumitaw ng biglang, ang bata ay tumingin ng pinakakaaya-aya. Pinaalalahanan pa niya si Ford na mag-ingat. Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Ford. Tumalikod siya at umalis. Lolo! Biglang sumigaw si Ambrose, Lolo, tulungan mo ako. Kinuha niya ako. Mangyaring tulungan mo ako. Ang taong ito ay isang masamang tao, ngunit ang babaeng ito ay isang mabuting tao. Humihingi ng awa ang munting mukha ni Ambrose nang sinabi niya iyon. Kahit na bata pa si Ambrose, napakatalino niya. Nang mapansin niyang hindi kapantay ni Ford si Sawyer, agad siyang humingi ng tulong sa lalaki. Ha! Matapos niyang marinig iyon, tumayo si Ford at tumingin kay Sawyer, ang matalim niyang titig ay parang kidlat. Kinuha mo ang batang ito. Ako. Nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura ni Ford, namula ang mukha ni Sawyer. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nang makita ni Ford ang pangit na ekspresyon ni Sawyer, naintindihan niya kaagad ang sitwasyon. Sinabi niya kay Ambrose, halika dito, munting batang lalaki. Walang maglalakas loob na saktan ka kung kasama mo ako. Salamat, Lolo! Si Ambrose ay natuwa, lalaktawan na sana siya papunta sa lalaki. Matapos niyang gawin ang kanyang unang hakbang, tumigil siya at hinawakan ang braso ni Yvette. Ate, sumama ka dapat sa akin. Inaasahan ni Ambrose si Yvette habang sinasabi ito. Walang sinabi si Yvette, ngunit nakadama siya ng pagdurusa. Paano siya makakasama sa isang estranghero? Gayunpaman, mag-aalala siya kung si Ambrose ay sumama sa lalaki ng mag-isa. Kahit si Yvette ay nagtataka kung bakit nag-aalala siya tungkol sa anak ni Daryl. Hoy, ginang! Mukhang walang pasensya si Ford habang sinabi niya kay Yvette, bilisan mo kung nais mong sumama sa akin. Buntong hininga. Nang marinig niya iyon, kinuha ni Yvette ang kamay ni Ambrose at naglakad papunta kay Ford. Masasabi ni Yvette na kahit ang pilay na matandang lalaking ito ay may kakaibang init ng ulo, mayroon siyang mabuting puso. Hoy! Nasindak si Sawyer. Sinigawan niya si Yvette sa pagtatangkang pigilan siya. Gayunpaman, matapos maramdaman ni Sawyer ang lakas ni Ford, hindi niya nakamit ang lakas ng loob na gawin yon. Pitang na, masyadong malakas ang lalaking to. Malakas pa rin ang tibok ng puso ni Sawyer matapos ang atake sa palad. Walang pag-asa na lang siyang nanood nang umalis sina Yvette at Ambrose kasama si Ford. Samantala, sa palasyo ng Bagong Daigdig. Ang emperador ng Bagong Daigdig ay tahimik na nakaupo sa loob ng bulwagan. Daang mga opisyal ng sibil at militar ang nagbigay ng kanilang mga memo, ngunit walang namang mahalagang bagay. Biglang, isang general ng hukbo ang nagmamadaling lumakad papasok sa bulwagan, mukha siyang gulat. Kamahalan, may isang kilabot na nangyari. Ano ang nangyayari? Tanong ng emperador ng Bagong Daigdig na nakakunot ang noo sa mukha. Pinunasan ng general ang malamig na pawis sa noo, habang siya ay nauutal, si General Sawyer, at ang mga sundalo na pinamunuan niya, upang sirain ang Grandmaster Haven Colt ay natalo. Si General Sawyer ay malubhang nasugatan bago siya makalayo, at dinala niya si Prinsesa Yvette. Ano? Biglang sumabog ang bulwagan. Ang ekspresyon ng mukha ng emperador ng Bagong Daigdig ay nagbago, habang umuungol siya. Paano ito nangyari? Paano magiging isang napakalakas ang natitira na lamang na puwersa? Pagkatapos, ang emperador ng Bagong Daigdig ay nagmamadali na nagbigay ng utos sa katulong na katabi niya. Mabilis, ibigay mo sa akin ang Phantom Crystal. Kailangang hanapin muna ng emperador ang kanyang anak na babae. Oo, kamahalan. Tumugon ang eunuch at saka mabilis na lumabas ng bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang eunuch, maingat niyang hinawakan ang isang kristal na bola sa kanyang kamay. Ang bola ng kristal ay may kakaibang kintab na nagniningning, mukhang mahiwaga ang isang ito. Ang pamilyang hari ng Westrington ay nagpadala ng maraming mga regalo noong bumuo sila ng isang koneksyon sa kasal sa kanila, at ang Phantom Crystal ay isa sa kanila. Mayroon ding isang magandang palawit na batong lungsyan upang tumugma sa Phantom Crystal. Ibinigay ng emperador ang palawit na batong lungsyan kay Yvette, at palagi niya itong dinadala. Ang Phantom Crystal at ang palawit na batong lungsyan ay may isang espesyal na koneksyon.
Kapag naisalin ng isa ang kanilang panloob na puwersa sa kristal, makikita ng isa kung saan matatagpuan ang palawit na batong lungsyan. Sa ilalim ng utos ng emperador ng bagong daigdig, binuhay ng Eunuch ang Phantom Crystal, at di nagtagal ay nalaman nila ang kinalalagyan ni Yvette. Masaya niyang sinabi, "Kamahalan, ang prinsesa ay nasa isang kanyon malapit sa dakilang silangan." Ang kanyon ay tinawag na Tiger Leaping Cliff. Ha! Ang emperador ng bagong daigdig ay biglang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at sabik na sabik, "Bilis! Kunin mo ang mga hukbo at isama sa akin. Commander Sloan, kalihim ng bansa, sasama kayong dalawa upang iligtas ang prinsesa." Nagmamadaling sumulong si Commander Sloan at ang kalihim ng bansa. Sinundan nila ang emperador baging daigdig at pinangunahan ang higit sa 10,000 mga hukbong bayan sa kanyon malapit sa dakilang silangan. Samantala, sa kanyon malapit sa dakilang silangan, naglaro si Ambrose sa gilid ng pool sa bangin. Sumandal si Ford sa isang piraso ng bato habang siya ay tamad na nagpainit sa araw. Marahil na impluwensyahan siya ng inosenteng hitsura ni Ambrose, binawasan ni Ford ang aura ng kanyang katawan. Mahusay niyang tiningnan ang bata. Matagal nang hindi nasakop ang kanyon. Ilang taon na ang nakalilipas mula noong huling oras na may sinamahan doon sa Ford. Naalala niya noong ang kanyang mag-aaral, si Daryl, ay naroon kasama ang isang sira na maliit na batang babae, si Jewel, na isang mahusay magluto. Kahit na siya ay nasiyahan sa isang masarap na pagkain para sa isang sandali. Oh! Nasasabik talaga ako sa pagluluto ni Jewel. Nahuli ni Yvette ang ilang mga isda at sinunog upang maihaw ang mga ito sa gilid ng tubig. Kahit na isang prinsesa si Yvette, ibang-iba siya sa iba pa niyang mga kapatid na pang-hari mula noong bata siya. Siya ay matalino at isang mabilis na natututo. Sa makatuwid, bihasa siya sa iba't ibang mga kasanayan, at isa sa kanila ang pagluluto. Makalipas ang ilang sandali, sa mahusay na kasanayan sa pagluluto ni Yvette, maaaring makita ng isa ang masarap na amoy ng lutong isda. Si Ambrose ay naamoy ang mabangong amoy ng niluluto, at tumakbo pabalik. "Ate, ang bangong isda." Nakabitin din ang matakaw sa tiyan ni Ford. Ha! Pagkatapos, tumalikod si Ford at tinungo ang kanyang mga isda. Tanging ang pagsamba sa kanyang mukha. "Napakabango nito. Napakahusay." Pinunit ni Ford ang isang piraso ng isda at itinapon ito sa kanyang bibig. Nakaramdam siya ng sobrang kasiyahan habang pinupuri niya si Yvette. "Ito ay masarap. Sa paraan ng pagkakagawa mo, akala ko ikaw ay isang mayamang babae. Hindi ko inaasahan na kaya mong ihawin ang isang masarap na isda, hindi mas masahol kaysa kay Jewel." Naalala ni Ford ang kanyang mga araw kasama sina Daryl at Jewel. Napuno siya ng lungkot sa pagkawala nila. Masarap na nakangiti ang mukha ni Yvette nang marinig ang papuri. Kasabay nito, siya ay medyo may pagka-usisa din. "Jewel." "Sino si Jewel?" "Napakasarap ng inihaw na isda ni ate. Ito ang pinakamasarap sa buong mundo. Ate, kahit sino ang magpakasal sa iyo ay napaka-swerte." Pinuri ni Ambrose ang pagkain habang patuloy siyang ngumunguya. Si Ambrose ay maaaring bata pa, ngunit hindi ito pinigilan na magkaroon siya ng mga kasanayan sa mabuting tao. Tumawa ng malakas si Yvette, si Ambrose ay isang kaibig-ibig na bata. Naisip niya na ang bata ay malamang nakuha sa kanyang ama, siya ay hindi isang seryoso at buo na tao. Haha, ang cute ng maliit na batang ito. Kahit na sa murang edad nito, napakatamis niya sa kanyang mga salita. Hinimas ni Ford ang ulo ni Ambrose, ang kanyang titig ay puno ng pagmamahal. Kumuha siya ng isa pang piraso ng inihaw na isda at kumain ng isang malaking bibig nito habang siya ay nakikipag-usap. Ang Ford ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong masarap na inihaw na isda mula nang umalis si Jewel. Di nagtagal, natapos ng 3 ang isda. Habang pinapanood si Yvette na pinapatay ang apoy, nagka-ideya si Ambrose. Inangat niya ang kanyang ulo at sinabi kay Yvette, "Ate, kumain ulit tayo ng inihaw na isda bukas. Tutulungan kita na mahuli ang isda." "Sige." Tumango si Yvette habang nakangiti, iniunat ang kanyang kamay upang himasin sa ulo ni Ambrose. "Napakabait mong bata, Ambrose. Nag-alok ka pa ng tulong." Sumulyap si Yvette kay Ford habang nagsasalita ito.
Si Yvette ay maaasahan at matalino, at hindi siya isang ordinaryo na babae. Nakita niya na si Ford ay malakas at alam na marahil siya ay nanirahan sa kanyon ng mahabang panahon. Dapat niyang malaman ang daan palabas ng kanyon. Lubhang nagustuhan ni Ford ang kanyang inihaw na isda, at pinadalhan siya ng mga papuri. Naisip niya kung gagamitin niya ang kanyang masasarap na pagkain bilang pain, magagawa niyang sabihin sa kanya ni Ford kung paano umalis sa lugar na ito. Hindi mawari ni Ford ang iniisip ni Yvette, habang siya ay busog at nasiyahan. Munting bata, gumagabi na. Panahon na para magpahinga, pahiwatig niya kay Ambrose. Masunurin na tumugon si Ambrose at lumakad papunta kay Ford, sumali sa kanya sa yungib para magpahinga. Bagaman lubos na sumang-ayon si Ford na dapat kasama siya ni Yvette, ang mga kalalakihan at kababaihan ay hindi dapat matulog ng magkasama. Iyon ang dahilan kung bakit natutulog sina Ambrose at Ford sa yungib habang si Yvette ay natutulog sa labas. Nakahinga ng maluwag si Yvette habang pinagmamasdan ang paglalakad nilang dalawa papasok sa yungib. Naupo siya na magka-krus ang kanyang mga binti sa bato, naghahanda na magnilay at magpahinga. Iyong kamahalan. Mahinang tawag ni Sawyer habang maingat siyang lumapit kay Yvette. Hindi siya naglakas, loob na gawin yon noong nasa paligid si Ford. Minsan lamang natulog si Ford ay nagkaroon ng lakas ng loob si Sawyer na lumapit at makausap si Yvette. Hindi maitago ni Yvette ang naiinis na nararamdaman niya sa tuwing lalapit sa kanya si Sawyer. Ano ito? Tanong niya. Nakakainis nga si Sawyer. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makukulong sa kanyon na ito, naisip niya. Si Sawyer ay ngumiti ng kakit-akit. Iyong kamahalan, anong maganda dito sa lumping lalaking ito? Ikaw ay prinsesa. Bakit mo personal na inihaw ang isda para sa lalaking ito upang pakiusapan siya? Si Sawyer ay nakaramdam ng inggit habang sinasabi ito. Bilang isang maharlikang konsorte, hindi pa niya natitikman ang pagluluto ng masarap ng prinsesa, ngunit ang matanda, ang kalunos-lunos na taong ito ay pinalad na kumain ng inihaw na isda ng prinsesa. Ano sa tingin mo? Si Yvette ay hindi mapakali sa mga bagay na may plastikan, kaya't malamig niyang sinabi, ang nakatatandang ito ay napakalakas at nakatira dito. Marahil alam niya ang paraan upang makaalis sa kanyon na ito. Hindi mo siya tinanong ng magalang noon, kaya bakit niya sasabihin sa iyo ang ganoong bagay? Napagtanto ni Sawyer ang kanyang pagkakamali, at pinuri ang prinsesa. Isang matalinong plano yan, prinsesa. Kinaway, kaway ni Yvette ang kanyang kamay. Huwag mo akong abalahin kung wala kang mahalagang sasabihin. Ilalabas kita dito kapag alam ko na ang daan palabas. Salamat, iyong taasan. Tumango si Sawyer sabay ngisi. Pagkatapos, mabilis siyang lumingon at umalis. Kinabukasan, nagising si Ambrose ng maaga sa umaga at masigasig na nagtungo sa gilid ng lawa upang mahuli ang mga isda. Nais niyang kainin muli ang inihaw na isda ni Yvette. Si Ford at Yvette ay nanonood kay Ambrose na may ngiti sa labi. Ibinaba ni Ambrose ang kanyang tindig na malapad ang kanyang mga paa at tinipon ang kanyang panloob na lakas. Hindi nagtagal, bumuo siya ng isang bola ng panloob na enerhiya sa pagitan ng kanyang mga palad bago niya hinampas ang kanyang palad sa ibabaw ng tubig. Boom! Bigla, gumalaw ang tubig sa lawa, at isang dosenang isda ang lumabas mula sa lawa. Si Lord Kenny ang nagturo kay Ambrose ng ganitong estilo ng kamay. Sa kabila ng kanyang murang edad, nagawa ng kanyang palad na magwisik ng tubig sa sobrang lakas na medyo malakas siya. Nahuli ko ito! Tuwang-tuwa ni Ambrose sa sobrang saya habang pumapalakpak. Ate, nahuli ko ang isda, sabi niya kay Yvette. Mabuti iyon, Ambrose. Napakagaling mo. Puri ni Yvette, pumapalakpak. Ngunit mangyaring huwag mo akong tawaging ate, dapat na tawag mo sa akin ay tiya. Si Ambrose ay anak ni Daryl. Napaghalo ni Ambrose ang kanilang relasyon nang tawagan niya ito ng kanyang kapatid. Dapat ang tawag niya kay Yvette ay tiya. Nakuha ko ito, tita, nakangisi na tawag ni Ambrose. Tita, ang bata mo kasi kung titingnan. Kaya tinawag kitang aking ate dati. Ikaw talagang bata ka. Nakaramdam ng saya si Yvette. Si Ambrose ay napakagaling na tagapagsalita. Si Ford na nasa tabi niya ay ngumiti at hinimas-himas ang ulo ni Ambrose. Ambrose, hindi ko inaasahan na masasabi mo ang isang bagay na napakatamis sa iyong murang edad.
Ang isang pagkilos ng palad na ginamit mo upang mahuli ang isda ngayon ay napakahusay. Mayroon kang mga kasanayan upang maging isang potensyal na maglilinang. Sa nasabing iyon, sinenyasan ni Ford si Ambrose. Ambrose, halika ka dito. Tuturuan ka ni Lolo ng ilang mas makapangyarihang estilo. Sa mga diskarting ito, madali mong mahuhuli ang isda. Talaga? Ang mga mata ni Ambrose ay lumiwanag, at lumakad siya palapit kay Ford. Lumayo si Yvette, nagkukunwaring nasisiyahan sa nakapalibot na tanawin. Alam niya na magtuturo si Ford kay Ambrose ng ilang mga diskarte, kaya magandang pagkakataon iyon para sa kanya na kumilos upang maiwasan ang pagdududa. Lubos na hinahangaan ni Ford ang mga aksyon ni Ambrose, habang nakaupo siya sa bato, nakangiti sa kanya. Batang lalaki, si Lolo ay tumanggap lamang ng isang mag-aaral sa buong buhay niya, at magkakaroon lamang ako ng aprentisong ito sa aking puso. Kaya, ang mga diskarte na ito na ituturo ko sa iyo ay dahil lamang sa ikaw at ako ay mayroon mabuting relasyon. Hindi mo ako kailangang tawaging iyong pinuno, naiintindihan mo. Tumango si Ambrose. Alam ko po, Lolo. Mabuti. Pagkakita sa kanya ng napakahusay na pag-ugali, naging masaya at mas masaya si Ford. Tumango siya at tumayo. Panoorin ng maigi. Ang estilo na ito ay tinawag na Grab the Dragon. Isang pagsabog ng malakas na panloob na enerhiya ang sumabog sa katawan ni Ford. Itinaas niya ang kanang kamay, ginawang isang kuko ang kanyang palad, at isang higanteng dragon ang nabuo halos agad-agad. Sa susunod na segundo, sumirit ang dragon at nag-zoom sa pond. Bigla, parang may lindol. Ang mga isda sa pool ay itinapon ng mataas sa hangin, sa pamamagitan ng pagkabigla. Wow! Namangha si Ambrose nang makita ang napakagandang tanawin. Ngumiti si Ford at tumingin sa kanya. Gusto mo bang malaman ito? Oo naman. Tumango si Ambrose, mukhang determinado. Lolo, mag-aaral ako ng mabuti at hindi ko hahayaang mapahiya ka. O sige. Kung gusto mong matuto, tuturuan kita. Tumawa si Ford at sinimulang turuan si Ambrose ng diskarteng Grab the Dragon. Bagaman bata pa si Ambrose, seryoso siyang nag-aral at nagsikap. Marami siyang pinagdaanan noong bata pa, at higit na mas mature, kaysa sa karamihan sa mga bata na kaedad niya. Hindi nagtagal pagkatapos ay pinagkadalubhasaan ni Ambrose ang pamamaraan ng Grab the Dragon na itinuro sa kanya ni Ford. Naintindihan niya ang mga pangunahing kaalaman ng pamamaraan. Nadama niya ang kagalakan na makita ang bata na napakagaling at matalino. Hindi siya nagkamaling basahin si Ambrose. Susunod, itinuro ni Ford kay Ambrose ang ilan pang mga estilo, at mas masaya pang natuto si Ambrose. Lihim na balisa si Yvette. Sabik na nagturo si Ford habang seryoso ang apo sa pag-aaral. Mahusay silang nagkakasiyahan na wala siyang pagkakataon na makapasok sa pagitan nila lahat. Kung iyon ang kaso, kalian kaya siya magkakaroon ng pagkakataong makahanap ng pagkakataon na makatakas. Sa kabilang panig sa itaas ng kanyon, higit sa 10,000 katao ang nakatayo sa paligid ng malakas malapit sa gilid ng bangin. Ang pinuno ay nakasuot ng isang gintong balabal at nagpalabas ng isang namumunong aura. Siya ang emperador ng bagong daigdig. Sa kanyang tabi ay si Commander Sloan at ang kalihim ng bansa. Kamahalan, ang prinsesa ay nasa kanyon na ito, sabi ng kalihim ng bansa na itinuturo ang talampas. Bilis! Bumaba gamit ang hagdan at lubid. Lahat kayo, pumunta at hanapin ang prinsesa. Iligtas niyo siya. Huwag kayong magkakamali. Nag-aalala ang emperador ng bagong daigdig habang ikinakaway ang kanyang malaking kamay. Opo, kamahalan, higit sa 10,000 mga kawal ng hari ang tumugon. Ibinaba nila ang hagdan at lubid sa gilid ng bangin, at mabilis na bumaba isa-isa. Mayroong libong mga lubid na nakasabit sa bangin. Mahigit sa 10,000 mga kawal ng hari ang nakarating sa ilalim ng kanyon ng mas mababa sa 10 minuto. Kaagad pagkatapos, sa ilalim ng proteksyon ni Commander Sloan at ng kalihim ng bansa, ang emperador ng bagong daigdig ay bumaba rin sa kanyon. Sa kanyon, si Sawyer ay nakaupo sa lupa, kumakain ng mga ligaw na prutas. Hindi siya pinayagang kumain ng isda na inihaw ni Yvette, at makakakain lamang ng mga ligaw na prutas upang masulbahan ang kanyang gutom. Sa una, nasindak siya.
Naisip niya na hindi niya maiiwan ang kanyon, ngunit nang makita niya ang hukbong bagong daigdig na nagmula sa itaas, siya ay labis na natuwa. Itinapon niya ang ligaw na prutas na may kaba. Sa wakas, maliligtas na siya. Kamahalan. Nagbibigay ako ng respeto sa kanyang kamahalan. Ako ay walang kakayahan, at nabigo akong sirain ang Grandmaster Heavenly Colt. Nahiya si Sawyer nang sinabi niya ang pangungusap. Bago siya matapos sa pagsasalita, kumaway ang kamay ng New World Emperor at sabik na tinanong, huwag na nating pag-usapan ito. Kumusta naman si Prinsesa Yvette? Ang emperador ng bagong daigdig ay pinakanag-aalala tungkol sa kanyang prinsesa. Ama! Bigla, narinig niya ang isang masayang boses na nagmumula sa kakahuyan na hindi kalayuan. Si Yvette ay lumabas mula sa kakahuyan at mabilis na tumungo sa emperador ng bagong daigdig. Ngumiti si Yvette. Ama, bakit ka nandito? Narinig niya ang isang ingay, kaya lumapit siya upang suriin. Hindi inaasahan, ang kanyang ama ang dumating na kasama ang maharlikang mga kawal ng bagong daigdig upang iligtas siya. Tuwang-tuwa siya. Nang makita ang kanyang anak na babae na ligtas at maayos, ang emperador ng bagong daigdig ay tumawa. Mahal kong anak, halos takutin mo ako sa kamatayan. Okay lang, ayos ka lang, basta ayos ka lang. Ang emperador ng bagong daigdig ay labis na nasasabik at patuloy na suriin si Yvette upang makita kung siya ay nasaktan. Nararamdamang mainit si Yvette sa loob. Bagaman inayos ng kanyang ama ang kasal nito na labag sa kanyang kalooban, alam niya na mahal siya nito. Ang pasukan ng yungib ay hindi malayo, kaya't sina Ford at Ambrose ay tahimik na pinagmamasdan ang sitwasyon mula sa malayo. Tumawa si Ford. Iyon pala ay prinsesa ang dalaga. Bagaman mataas at marangal ang katayuan ni Yvette, hindi siya masyadong nabigla sa paghahayag. Marami na siyang nasaksihan noon, kaya't nang makita ang emperador ng bagong daigdig at ang kanyang mga kawal, ay hindi man lang nagpukaw ng damdamin sa kanya. Gayunpaman, kinakabahan si Ambrose na nasa tabi niya. Hindi niya namalayang hinawakan nang mahigpit ang manggas ni Ford sa magkabila niyang mga kamay. Ambrose, anong problema? Tanong ni Ford. Bumulong si Ambrose, nanginginig ang boses, Lolo, ang mga taong ito ay masasamang tao. Natatakot ako. Natatakot akong hulihin nila ako. Ngumiti si Ford at inalo, huwag kang matakot. Narito si Lolo. Tumango si Ambrose at niyakap ng mahigpit ang braso ni Ford. Sa wakas natagpuan ng emperador ng bagong daigdig si Yvette, at nasa mabuting kalagayan. Kinaway niya ang manggas ng kanyang balabal at iniutos, dahil natagpuan na ang prinsesa at General Sawyer, bumalik na tayo. Kamahalan. Si Sawyer ay biglang sumulong at nag-ulat, kamahalan, mayroong isang lalaki, at isang bata sa kanyon na ito. Ang batang iyon ay kinuha mula sa kubo ng Grandmaster Heaven Colt. Marahil ay may koneksyon siya sa Grandmaster Heaven Colt. Hindi namin magawang pakawalan basta ang bata. Nagbago ang ekspresyon ni Yvette, at sinigawan niya si Sawyer, Sawyer, tigilan mo ang pagsasabi ng iyong kalokohan. Bata lang siya. Paano siya nakakonekta sa Grandmaster Heaven Colt? Si Ambrose ay laging nakatira sa palasyo ng Guangping, kaya't hindi pa siya nakita ng emperador ng bagong daigdig. Si Sawyer ay mukhang walang magawa at sinabi, iyong mahal na kamahalan, ang batang ito ay talagang kinuha mula sa maliit na bahay ng Grandmaster Heaven Colt. Naroon ka sa mga oras na yon. Kung wala siyang kinalaman sa Grandmaster Heaven Colt, paano siyang nasa kubo na yon? Error. Sumulyap si Yvette sa emperador ng bagong daigdig na may isang naguguluhang ekspresyon. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong. Hindi niya masabi sa kanyang ama na si Ambrose ay walang kinalaman sa Grandmaster Heaven Colt at si Ambrose ay anak talaga ni Daryl. Ang emperador ng bagong daigdig ay ganap na kinapuotan si Daryl. Nang sinalakay ng kontinente ang bagong daigdig ang kontinente ng World Universe, nag-iisa lang si Daryl na nagpabago sa labanan. Pagkatapos noon, pinangunahan ng prinsipe ng bagong daigdig ang isang mga kawal upang kunin ang nawalang mga kwintas ng GE mula sa pamilyang Carter, at pinatay siya ni Daryl. Kung alam ng emperador na si Ambrose ay anak ni Daryl, siguradong hindi niya gugustuhin si Ambrose. Hindi mahanap ni Yvette ang mga salita, upang ipaliwanag ang sitwasyon. Sumimangot ang emperador. Nang walang pag-aalangan, ikinaway niya ang kanyang kamay. Dalhin mo rito ang bata.
Opo, kamahalan. Mabilis na tumugon si Sawyer. Kaagad, pinalibutan ng mga hukbo ng hari ang kuweba at nakatingin kay Ambrose habang inilalabas nila ang kanilang mga espada. Namumutla ang mukha ni Ambrose at nagtago sa likuran ni Ford, nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Lolo, nandito na ang masasamang tao. Ano ang dapat kong gawin? Napanatiling tuwid ang mukha ni Ford habang inaalo niya si Ambrose. Huwag kang matakot, Ambrose. Hindi papaya ang lolo na saktan kanila. Tumingin si Ford sa paligid sa mga hukbo ng hari na may isang determinadong tingin. Hindi siya nasisindak kahit kaunti. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. Tumingin ang emperador kay Ambrose at winagayway ang kanyang kamay. Sige na, hulihin mo ang batang iyan. Sa emperador, si Ford ay walang iba kundi isang mahina na tao. Hindi man lang siya pinagbantaan. Pumunta na kayo. Agad na sumampa ang mga hukbo ng hari sa kuweba upang hulihin si Ambrose. Napakarami niyo naman. Hindi ka ba nahihiya na gawin ito sa isang bata? Malamig na saway ni Ford. Biglang itinaas ni Ford ang kanyang kamay at itinuro ang isang mahabang itim na espada diretso sa langit. Iyon ang panimulang paglipat ng celestial swordsmanship, sun pointing finger. Kaagad pagkatapos niyang ikaway ang kanyang kamay, isang malakas na aura ang nagmula sa kanyang makapangyarihang tabak at sinaktan ang mga tropa ng hari. Biglang hinampas ni Ford ng matalim ang espada. Ang paggalaw ng kanyang tabak ay parang sinusubukan nitong pilasin ang paligid sa kanilang paligid. Ano? Napabalikwas ang hukbo ng hari. Sinubukan nilang iwasan ito, ngunit huli na sila at natangay ng lakas ng espada. Malakas silang tumili bago lumapag sa isang pool ng dugo. Ang bawat isa ay huminga ng malalim sa hangin. Tunay na napakalakas nito. Nakakakilabot ang mahinang lalaking ito. Huminga din ng malalim ang emperador ng bagong daigdig. Nasaksihan lamang niya ang isang mahinang tao na pumatay ng daang mga sundalong hari sa isang solong espada. Ito ay simpleng nakakahiya sa maharlika ng bagong daigdig. Kamahalan, hindi na kailangang mag-alala. Papatayin ko ang mahina na taong ito, ang sekretaryo ng bansa, ay taimtim na nangako habang siya ay tumalon at umatak kay Ford. Mabuti, kalihim ng bansa. Umalis ka na. Kaswal na winagayway ng emperador ang kanyang kamay. Ang kalihim ng bansa ay walang talo. Nadama niya na ang kalihim ng bansa ay may kakayahang hawakan ng mag-isa ang mahina na tao. Ang sekretaryo ng bansa ay napakabilis. Bigla niyang iniunat ang kamay at sinampal si Ford. Napakalakas ng kanyang sampal na kahit isang elite ng martial emperor ay hindi makakaligtas. Gayunpaman, si Ford ay nakatayo pa rin ng walang takot. Sinasayang mo ang iyong lakas. Ang mga malamig na salitang ito ay nakatakas sa bibig ni Ford. Hawak niya ang dalubhasa ng bakal na espada at nagawang iwasan ang atake sa palad mula sa kalihim ng bansa. Pagkatapos, lumipad siya sa hangin at marahas na nakipaglaban sa kalihim ng bansa. Aba! Ang lahat sa ibaba ay walang titig. Walang sinuman sa New World Continent na hindi alam ang lakas ng country secretary. Siya ay isang master. Gayunpaman, habang ang kalihim ng bansa ay mabangis na nakipaglaban sa mahina na tao, sa isang dosenang mga pag-ikot lamang, ang kalihim ng bansa ay nasa isang kawalan. Nasa ilalim siya ng kontrol ni Ford at hindi makaalis mula sa baliw. Nakita ng lahat na ang Ford ay hindi kahit na ipinakita ang kanyang buong lakas sa lahat. Ang buong kanyon ay napuno ng kalungkutan. Masyadong nakakatakot ang taong mahina. Gaano siya katindi? Paano niya matatalo ang country secretary? Kinawayan ni Ford ang kanyang kamay, isang matalas na tabak na aura ang nagtulak sa kalihim ng bansa pabalik. Pagkatapos, ang kanyang figura ay lumipad pabalik sa yungib. Nang makarating siya sa tabi ni Ambrose, tumingin sa paligid si Ford at mayabang na sinabi, "You are not a match for me. Dali ka umalis dito." Nagkaroon ako ng maraming dugo sa aking mga kamay mula sa unang kalahati ng aking buhay. Ayoko nang pumatay sa mga susunod kong taon. Umalis ka. Hindi kita hahayaang kunin ang batang ito. Kinawayan ni Ford ng mariin ang kanyang kamay. Kung pipilitin mong ilayo ang bata, ililibing ka rito. Lahat kayo. Matapos niyang magsalita, bumalik si Ford sa kuweba kasama si Ambrose.
Wow! Bigla, nahulog sa malaking katahimikan ang malaking kanyon. Ang mga mata ng mga tropa ng hari ay nanlaki sa pagkabigla. Ang mukha ng New World Emperor ay naging pangit sa galit habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Paano siya magtiis ng gayong pagkatalo mula sa isang mahinang tao? Kung pinili pa niya na umalis sa kanyon, paano niya mapanatili ang kanyang kamahalan sa katayuan? Kahit ang country secretary ay sumuko. Kamahalan, natatakot ako na wala akong laban sa kanya. Nahihiya ako. Namula at bumulong ang kalihim ng bansa. Ang sekretaryo ng bansa ay nakaranas ng maraming laban. Alam niya sa kanyang puso na ang mahina na lalaking nasa harapan niya ay napakalakas. Kahit na ang 3 tao ng kanyang kapangyarihan ay sumali sa puwersa at sama na atakihin ang lalaki, hindi pa rin sila tugma para sa kanya. Ang emperador ng bagong daigdig ay hindi tumugon, nakatingin ang mga mata niya kay Ford. Nagpumiglas siyang pigilan ang kanyang galit. Kamahalan. Si Sawyer ay lumakad at iminungkahi sa isang mahinang tinig, mayroong isang paraan upang makitungo sa taong ito. Maaari natin siyang usokin ng mga nakakalason na usok. Ang mga mata ni Sawyer ay kumislap sa takot habang ipinapaliwanag niya ang plano. Habang hinuhulog namin ang nakakalason na usok, pupuntahan namin ang mga araw sa pasukan ng kanyang yungib upang maiwasan siyang lumabas. Tumango ang emperor at sumigaw. Bilis! Pumunta ka na sa nakakalason na usok. Mga mamamana, humanda kayo. 12 dosenang mga hukbo ng hari ang naghugot ng kanilang mga pana at itinakda ang mga pana na patungo sa pasukan ng yungib. Sa parehong oras, ang iba pang mga sundalo ay mabilis na nagsindi ng mga nakakalason na usok sa pasukan ng yungib. Makalipas ang ilang sandali, kumapal ang makapal na usok at kumalat patungo sa yungib. Ama! Lumakad si Yvette at hinawakan ang braso ng kanyang ama. Ama, matanda at bata lang sila. Sobra na ito. Ang nakakalason na usok mula sa mga mahalika ng bagong daigdig ay kilalang lason. Yvette. Kinaway ng emperador ang kanyang kamay. Ang mahina na taong ito ay nagbanta sa kamahalan ng hukbo ng mga hari. Kailangan siyang patayin. Ang batang iyon ay nauugnay sa Grandmaster Heaven Cult kaya't hindi rin tayo maawa sa kanya. Ama! Sinubukan siyang kumbinsihin ni Yvette, ngunit ang emperador ay hindi interesadong makinig man lang. Si Ford at Ambrose ay nakaupo sa yungib. Lolo, nailawan lang nila ang nakakalason na usok. Malakas na nagbago ang mukha ni Ambrose nang makita ang makamandag na usok. Sigaw niya. Nakasimangot si Ford at tinuro ang isang maliit na lawa sa kanto. Ambrose, magtago ka dyan at gamitin ang turtle breathing na teknik na tinuro ko sa iyo na pigilan ang hininga. Lumabas ka lang kapag tinawag kita. Ginamit ni Ford ang maliit na lawa upang linisin ang kanyang sarili. Maliit si Ambrose, kaya't doon lamang siya nagtago. Ayon si Ambrose at mabilis na humiga sa lawa gamit ang turtle breathing na teknik upang mapigil ang kanyang hininga. Sumugod si Ford palabas ng yungib na may hawak na pinuno ng bakal na espada. Hindi niya nais na patayin ang mga taong iyon ng mas maaga, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay maging malupit na susubukan nilang patayin siya ng may lason na usok. Lumabas na siya. Palabasin ang mga palaso. Pagdating pa lang ni Ford sa pasukan ng yungib, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Sush! 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 Hindi mabilang ang mga palasong parang binaril tulad ng mga patak ng ulan na nahuhulog mula sa kalangitan. Klang! 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 Si Ford ay pilay at nahihirapang gumalaw. Nakasimangot siya nang makita ang pagbuhos ng mga araw sa kanya. Maaari lamang niyang itaas ang kanyang kamay gamit ang isang alon na lumilikha ng isang proteksyon na hadlang upang harangan ang umuulan na mga palaso. Ang pasukan ng yungib ay nagsimulang punan ng mga nakakalason na usok. Habang sinubukang ilagan ni Ford ang pag-atake ng palaso, isinagawa din niya ang turtle breathing na teknik upang maiwasan ang kanyang sarili na makahinga ng lason na usok. Gayunpaman, ang usok ay masyadong malakas. Pinusok nito ang kanyang mga mata, at agad siyang nabulag nang maramdaman niya ang isang nangingiting sensasyon sa kanyang mga mata. Nabulag na siya. Lahat kayo, sumulong na, si Sawyer na sa isang tabi ay sumigaw. Mahigpit na hinawakan ng mga hukbong hari ang kanilang mga sibat at umatake.
Hindi nakita ng Ford ang kanyang mga mata, kaya maaari lamang niyang gamitin ang pinuno ng bakal na espada sa paligid. Gayunpaman, hindi niya nagawang panghawakan ang mga pag-atake ng mga maharlikang hukbo. Chop! Dosenang mga sundalo ng hari ang tumusok sa katawan ni Ford gamit ang kanilang mga sibat. Umagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Arf! Anggol ni Ford. Pinahihirapan ng matinding sakit, hinampas niya ang kanyang espada sa mga hukbo ng hari. Boom! Libong mga maharlikang sundalo ang nahulog sa mga kalat ng dugo na sinundan ng kanilang pag-iyak. Ang katawan ni Ford ay natakpan ng hiwa at umagos ang dugo mula sa kanila nang humina ang hininga. Hoy, mahinang matanda! Dahil napakatapang mo, bibigyan kita ng madaling ikakamatay mo, solem na sinabi ng kalihim ng bansa. Pagkatapos, tumalon siya at hinampas ng diretso ang isang palad sa puso ni Ford. Boom! Ang pag-atake sa palad ay halos 10 antas ng panloob na lakas ng kalihim ng bansa. Si Ford ay tumilapon patalikod, dumaloy ang dugo mula sa kanyang katawan. Sa wakas, tumama ang kanyang katawan sa bato na pader ng yungib at nadulas. Ikaw. Sumuka ng maraming dugo si Ford. Tinuro niya ang kalihim ng bansa, at ang emperador ng New World. Namumutla ang kanyang mukha at nakapikit. Hindi sigurado kung buhay siya o hindi. Senyor! Si Yvette, na hindi malayo ang distansya, ay nakita si Ford na nakahiga sa isang pool ng kanyang sariling dugo. Sumakit ang kanyang puso habang nagpupumilit na pigilan ang luha. Ama, mahina na ang taong ito at matagal na siyang nakatira sa kanyon. Nakakaawa siya na mabuhay ng ganito. Bakit mo siya sasaktan? Bakit? Tumulo ang luha ni Yvette sa mukha niya. Tahimik na nakatayo roon ang emperador. Ito ay isang bunga ng pagpukaw nga mga marhalika ng bagong daigdig. Mahigit 100 hukbo ng hari ang sumugod sa kuweba at sinunggaban si Ambrose. Lolo! Lolo! Sigaw ni Ambrose, agad na gumuho nang makita niya si Ford na nakahiga sa lupa. Pinahiran ng luha ang kanyang damit at nais niyang sumugod sa tabi ni Ford upang yakapin siya. Gayunpaman, maraming sundalo ng hari ang mahigpit na nakahawak kay Ambrose, at hindi siya makalaya. Lolo, kasalanan ko ito. Ginawa ko ito sa iyo. Umiiyak si Ambrose, umiiyak nang hindi mapigilan. Tayo na. Malamig na sabi ng emperador, sumenyas gamit ang kanyang malaking kamay. Hindi nagtagal, 100,000 sundalo ang umakyat sa hagdan at umalis sa kanyon. Bumalik sa lungsod ng Maharlika, ang maliliit na kamay ni Ambrose ay nakatali sa likod ng isang kabayo habang siya ay naglalakad sa likod ng mga tropa ng hari ng New World. Gayunpaman, si Ambrose ay napakaliit na hindi niya masabayan ang mga matatanda. Hindi siya lumakad ng malayo bago siya mahulog sa lupa at kinaladkad ng kabayo sa daan. Ang katawan niya ay nakadulas sa lupa at di nagtagal ay natakpan ng mga sugat at hiwa. Ambrose. Nang makita yon, hindi alintana ni Yvette ang pagtutol ng emperador. Lumakad siya, kumuha ng isang mahabang tabak at hinawi ang lubid sa kamay ni Ambrose. Niyakap niya si Ambrose sa mga braso. Labis ang sakit ng kanyang puso, kaya't naluluha siya sa pagkabalisa. Isinandal ni Ambrose ang kanyang ulo sa dibdib ni Yvette, at mahinang sinabi, "Tia, huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Iniisip ng iyong ama na may kinalaman ako sa Grandmaster Heaven Cult. Kung makita kanyang hawak mo ako, magagalit siya. Gusto kitang pasayahin. Ayokong makita kang nakikipag-away sa emperador. Ikaw pilyang bata ka, ikaw ay napaka-sweet kahit na nasaktan ka ng ganito. Paano mo ako maiisip sa sitwasyong ganito?" Naluha si Yvette habang yakap-yakap niya si Ambrose. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.